kumusta? Ako si Gufan. Ang tagal mo naman. Ako si Xie Nianban. Hindi ba sinabi ng tagapamagitan na karaniwan lang daw ang itsura? Hindi naman ito pang karaniwan. Pasensya na, medyo traffic sa daan. Okay lang. Sinabi naman sa'yo ng tagapamagitan, di ba? Sa panahon ng bagong taon, kailangan mong manatili sa bahay namin. Sinabi na, Anak, nasundo mo na ba ang girlfriend mo? Bakit hindi mo pa pinapadala ang litrato? Hindi mo naman ito ginagawa para iwas sa blind date, niloloko mo lang ako, di ba? pakiusap, makipagtulungan ka muna sa akin. Magpa-picture tayo. Anong ginagawa mo? Mukha ba akong masamang tao? Kailangan ko pa bang mag-ulat sa nanay mo? Yung tagapamagitan sinabi na sa'yo ang presyo, di ba? Pero medyo mataas ang singil niya. 7 araw ang singil niya ay 1,000,000. Sinabi na, ang sabi ay 1 araw. 1,000. Imposible. Ang kaya ko lang ay 800. Ano? 800. Malaki na ang 800. Sa 7 araw, 5,600 na. Kasing laki na ng isang buwan kong sweldo. May libre pa akong pagkain at tirahan. Ang sabi mo, 7 araw? Bibigyan mo ako ng 5,600? Oh, ang lala ng ekonomiya ngayon. Malaki na. Oy, Ginoonggo. Hoy, mukhang napagkamalan mo yata ako. ano? Hindi ba puti ang coat niya? Nako, napagkamalan ko nga. Pero naipadala ko na ang litrato sa nanay ko. Maganda at mukhang mabait ang babaeng ito. Gustong-gusto ko siya. Huwag mong sabihin sa akin na may iba pang naghihintay na umupa sa'yo. Huwag mong gamitin ang ganyang paraan para magtaas ng presyo. Hindi ako magdadagdag ng kahit piso. Kung ayaw mo, edi wag. Itutuloy na lang natin ang pagkakamali. Siya, puri ko na. Hindi na ako magtataas. Sabi ko na nga ba, 800, sapat na iyon. Kung ayaw mo, maraming iba nagagawa. Oo nga. Kanina, masyado akong sakim. Pero kung gusto mo makuha ang buong halaga ng perang ito, kailangan mong makipagtulungan ng mabuti sa akin. Huwag kang magpapahalata kahit kaunti. Kapag kinakailangan, ang mga magulang mo ay makikipagtulungan sa mga magulang ko. Kailangan silang mag-video call, pwede ba? Huwag kang mag-alala. Kanina ay naipaalam ko na sa mga magulang ko. Akala na nila na pupunta ako sa bahay ng kasintahan ko para sa bagong taon. Kaya naman, na makipagtulungan siya sa akin sa pagkuha ng litrato para sa nanay ko ay natural na lang. Matalino ka naman pala. Maganda ang damit mo. Isuot mo yan pagpunta sa amin. Oo, sinabi ko na sa mga magulang ko na ikaw ay isang scholar na nagmula sa ibang bansa. Huwag mong sabihin na programmer ka lang. Sinabi ko sa kanila na ikaw ay isang executive ng Yunsheng Group. Naniwala naman sila. Kailangan mo lang magpanggap na parang executive ng Yunsheng Group. Ang presidente ng Yunsheng Group ay nagpapanggap bilang isang executive. Alam ko, ang Yunsheng Group na iyon para sa mga tulad namin na karaniwang tao ay talagang malayo. Nahihirapan ka yata magpanggap na executive. Pero ang mga magulang ko ay walang kinalaman sa Yunsheng Group. Kaya magpanggap ka na lang kahit paano. Sige, naiintindihan ko. At saka, ang executive ay dapat magmukhang executive. Ang sasakyan na minamaneho dapat kahit papaano ay disente. Pwede kitang dagdagan ng bayad. Magrenta ka ng disenteng sasakyan at ihatid mo sa amin. Walang problema. Sige, mag-add na tayo ng contact. Sa unang araw ng bagong taon, diretso ako sa inyo. Ikaw ang mag-add sa akin. Sa 800 piso, makakapag-hire ka ng ganitong kagwapong lalaki. Sa pagkakataong ito, sobrang sulit. Mukhang ang ekonomiya ngayon ay talagang masama. Preno. Talagang ang panloloko. May pakain, may matutuluyan, at may bayad pa. Sabi ko na nga ba, saan ang galing ang ganyang kabuti? TSK. Manigong bagong taon. Manigong bagong taon. Sana'y yumaman ka. Sana'y yumaman ka. Ma, bakit hindi tayo kumain sa labas? Bagong taon na eh. Bakit pa tayo magluluto? Hindi pwede. Unang pagbisita ng bagong manugang na lalaki. Kailangan kong ipakita ang kaya ko. Tama nga.
Ang pagluluto sa sariling bahay ang siyang nagpapakita ng pagpapahalaga. Dumating na ba si Gu? Anong oras siya umalis? Tinawagan ko na siya. Darating na siya. Ay, mabuti. Dali, umuwi na tayo. Abala kami. Manigong bagong taon. Manigong bagong taon. Mabuti. Alis na kami. Manigong bagong taon. Oo nga. Humayat ka. Hindi ba ito ang galing sa malaking syudad na si Nian Wei? Bumalik siya para sa bagong taon. Tita San, Tita Liu, manigong bagong taon. Mabuti. Nian Wei. Ngayong taon, mag-isa ka na namang bumalik. Wala ka pa ring jowa, di ba? Pero sa bagay, ang mga taong galing sa malaking syudad, mapili at may kaya. Sa edad mong iyan, baka hindi ka na mapangasawa. Walang magkakagusto sa'yo, di ba? Nian Wei, pagkatapos ng bagong taon, 28 ka na. Malapit ka nang mag-30. Kung hindi ka pa mag-aasawa, hindi ka na mapangasawa. Kung mag-aasawa ba ako o hindi, anong pakialam ninyo? Kumain ba ako ng kanin sa inyo? O uminom ba ako ng sabaw sa inyo? Wala pa akong 30. Kahit mag-80 na ako at hindi kasal, buhay ko iyon. Wala kayong karapatang husgahan ako. Ikaw, Iha, ang walang utang na loob mo. Kung hindi ka mag-asawa, dito ka lang sa bahay, magpakailanman. Ano naman kung nasa bahay lang ako habang buhay? Kaya kong buhayin ang anak ko habang buhay. Gusto ko lang. Ano bang sinasabi mo? Narinig mo ba, Xiufen? Ang ugali ng Yanwei ninyo ay dahil sa inyong manong Xie, kaya siya lumaki sa layaw. Tapos, ako pa ang hahanap ng mapapangasawa niya. Sinong magkakagusto sa kanya? Aling San, huwag kang magalit. Pag uwi ko mamaya, pagsasabihan ko siya ng maayos. Huwag kang magalit sa sasabihin ko. Ang Yanwei ninyo, kung bakit siya walang manliligaw, ay dahil akala niya kung sino siya. Noong nakaraang taon, ang pamangkin kong lalaki ay ipinakilala ko sa kanya. Hindi man lang niya nagustuhan. Akala niya, diyosa siya. Ah, yung pamangkin mo. Yung nag-aalaga ng baboy. Aba, Nian Wei, huwag mong maliitin si Xiao Zhao. Kahit na nag-aalaga siya ng baboy, pero malaki ang kinikita niya. Sa taong ito pa lang, nakapagbukas na siya ng 3 bagong babuyan. May mamahaling kotse na siya. Tingnan mo, nandoon. Bumisita siya sa amin ngayong bagong taon. Nakapark ang kotse sa baba. Ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng 400,000 hanggang 500,000 piso. Ang sosyal. Sa subdivision natin, wala nang ibang kotseng katulad nito. Ano, Nian Wei? Nagsisisi ka na ba ngayon? Anong pagsisisihan ko? Pwera na nga yung sira-sirang kotse. Kahit pa magmaneho siya ng rocket, wala akong pakialam. Kahit magmaneho pa siya ng malaking rocket, wala rin akong pakialam. Tama. Si Nian Wei, ikaw yung hindi makaabot sa ubas, kaya sinasabi mong maasim. Naku! Ilang taon na tayong hindi nagkita. Nagpahid ka ba ng mantika sa sarili mo? Ang oily mo naman? Aba, wala akong magawa. Ang sarap kasi ng pagkain. Si Nian Wei, noong una, hindi mo ako pinapansin. Ngayon, hindi mo naabot. Hindi mo naabot. Aakyat pa ba ako sa'yo? Ang yabang mo naman. Kayong mga babae, mahilig kayong magpakunwari. Kapag nabasag ang ngipin, nilulunok ninyo. Aminin ninyong na-miss ninyo ang isang lalaking katulad ko. Napakahirap ba? Hindi pa ninyo alam, di ba? Noong nakaraang taon, yung mga nag-alok ng kasal kay Ningning, halos masira ang pintuan namin sa dami. Ang daming babaeng pumapaligid sa kanya, mahigit 10 nga. Sa kondisyon ni Xiao Zhao ngayon, yung mga babaeng maghahabol, siguradong marami. Kung hindi lang ikinasal ang anak ko, ipapakasal ko na sana siya sa kanya. Bukod pa riyan, yung mamahaling kotse na ito, sinong babae ang hindi maaakit dyan? Si Nian Wei. Ngayon, espesyal akong pumunta para bumati kina tito at tita sa bagong taon. Hindi ako pumunta para lang magmaneho ng mamahaling kotse. Para asarin ka, Para asarin ako? Masyado kang nag-iisip. Sino bang may pakialam? babae nga naman. Puro baliktad ang sinasabi. Kapag paulit-ulit sinasabing hindi mahalaga, lalong mahalaga pala sa puso. Tama. Matigas lang ang bibig niya. Sa totoo lang, nagsisisi na siya. Malamang, sobra na ang pagsisisi. Ma, pa, wag niyo nang sabihin sa mga bobo na yan. Tara na. Ano?
Si Nianwei, tama ang hula ko. Sa totoo lang, ang tingin ko sa'yo, ayos naman. Paano kung bigyan kita ng isa pang pagkakataon? Subukan nating muli. Maayos. Mag-adjust tayo. Hindi na. Hay nako. Nianwei, sa puntong ito, bakit ka pa nagmamataas? Sinasabi ko sa'yo, ang pagkakataon ay isang beses lang. Sinasabi ko sa'yo, ang aming Nianwei, may boyfriend na. Bakit ka pa magpapaliwanag sa isang baboy? Tara na, tara na. Nianwei, binigyan na kita ng pagkakataon. Huwag mong sayangin ang kabutihang loob ko. Kapag lumipas na ang pagkakataon, wala nang susunod pa. Talagang hindi ka marunong magpahalaga. Hintayin mong tumanda ka na, makapangasawa ng walang pera at kapangyarihan, isang matanda't pangit na lalaki. Tia Son, mag-ingat ka sa pananalita mo. Kahit na sa huli makapangasawa man ako ng isang mahirap at matandang lalaki, hindi rin kita mapapangasawa. Ikaw na puro amoy baboy, biglang yumaman. Tama. Ikaw. Nianwei, mukhang matapos kong yumaman, ang epekto sa'yo ay malaki. Sinasabi ko sa'yo, kapag nawala ako, sa buong buhay mo, hindi ka makakahanap ng isang binatang kasing bata at kasing galing ko, at lalong hindi ka na makakasakay sa ganitong kagandang mamahaling sasakyan. Itong lumang sasakyan. Kailan pa naging mamahalin? Naku, anong kotse to? Ang sosyal naman. Itong sasakyan. Sabi ng manugang ko, parang Rolls-Royce ang pangalan. Mahigit 10 milyon ang halaga. Mahigit 10 milyon. Sa subdivision natin, bibili na ng isang gusali yan. Buisit, pinaarkila ko siya ng disenteng kotse. Kailangan ba niyang mag-upa ng ganyan kaganda? Magkano kaya to? Ang upa ng kotse na ito, mas mahal pa sa upa niya. At nagmamalaki pa siya. Sisingilin ko siya mamaya. Salamat, mahal. Tito, tita, manigong bagong taon po. Ikaw si Xiaogu, di ba? Ang pogi mo naman. Napagod ka sa biyahe, di ba? Tara, tara. Uwi na tayo. Tara. Sandali lang, Nianwei. Sino siya? Ay, pasensya na. Nakalimutan kong ipakilala siya sa inyo. Ito ang boyfriend ko. Gufan. Ay, na-disappoint ko kayo, no? Ang boyfriend ko, hindi matanda, hindi rin pangit, at mukhang mas mayaman, at mas makapangyarihan pa sa'yo. Yung sasakyan sa likod niya, kaya nitong bilhin niyang 20 sira-sirang kotse. Malaki na ang nagastos. Sayang naman kung hindi magpasikat. Bakit mo ako kinurot? Titingnan ko lang. Makapal ba ang suot mo? Sa ganitong malamig na panahon, isang panglamig lang ang suot mo? Ang lamig naman. Ang lamig na. Bakit ganyan kaunti ang suot mo? Halika, umuwi na tayo. Uuwi na tayo. Yung sira-sira mong sasakyan, hindi ko na kayang sakyan. Iwan mo yan para sa babaeng mahilig mag-alaga ng baboy. Sandali. Ang bata pa niya. Paano niya kayang bilhin ang napakamahal na kotse? Siguradong siya yan. Nagpapanggap lang. Rental lang. Naku, paano niya nahulaan? Diyos ko! Tama nga, siguradong nirentahan lang. Ang bata pa niya. Paano siya naging ganoon kayaman? Paano niya kayang bilhin ang napakamarangyang kotse? Narinig ko rin, itong mga kabataan ngayon, ayaw mapahiya. Nagsumikap sa syudad ng ilang taon. Wala pa ring naipundar. Pag-uwi nila para sa bagong taon. Para sa mga kababayan na mataas ang tingin sa kanila, gumagastos ng 2 o 3 buwang sahod. Para umupa ng mamahaling kotse pag-uwi. Sobrang yabang, sila rin ang lugi. Kahit mahal ang kotseng ito, ngunit ilang libo lang ang upa sa isang araw. Alam kong hindi mo kayang bilhin. Pero, kaya mo namang irenta. Sinong nagsabi? Ang kotse na ito, pinaghirapan ng nobyo ko. Sa sarili niyang sipag. Ganoon ba? Ipakita mo ang rehistro at ang titulo ng sasakyan. Ilabas mo na itong nirentahang kotse. Hindi ibibigay ng nagpapaupa ang rehistro at titulo kung hindi mo mailabas. Ibig sabihin, nirentahan mo lang. Ano? Hindi mo mailabas, di ba? Xiaogu, ikaw ba ang nagrenta ng kotseng ito? Hindi mahalaga kung may pera ka o wala, basta't mabuti ang trato mo kay Nianwei, ayos na. Pero hindi ka dapat, para sa itsura, mandaya. Oo nga, Xiaogu. Ang kabataang ito, maiintindihan ang pagkamayabang niya. Pero, hindi ka dapat manloko ng iba.
Xi Nianwei, ito ba ang boyfriend mo? Na nagrenta ng kotse para magpakitang gilas? Mura man ang kotse ko, pero talagang binili ko ito. Ang rehistro ng kotse at lisensya, syempre meron kami. Pero bakit namin ipapakita sa'yo? Ma, huwag na nating kausapin. Umuwi na tayo. Hindi pwede? Ngayon kailangan nating linawin ang bagay na ito. Gusto ko mang maagang mag-asawa at magkaanak ang anak ko. Pero hindi ko talaga siya maaaring ipakasal sa isang taong mapagpanggap. Xiaogu, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari sa kotseng ito? Napalala natin. Kung alam ko lang, mas mabuti pang hindi na lang siya pinagrenta ng kotse. Tia, ang kotseng ito ay talagang akin. Sayo? Ang sayo, hindi mo mailabas ang rehistro at titulo. Sino ang niloloko mo? Kung mailabas ko ang lisensya at rehistro, papayag ka bang sa isang kahilingan ko? Anong kahilingan? Mula ngayon, dalhin mo ang lumang kotse mo. Huwag ka nang magpakita sa harap ng nobya kong si Nianwei. Para mandiris siya. Ikaw. Sige, papayag ako sayo. Kung hindi mo mailabas, makikipaghiwalay ka agad kay Xi Nianwei. Imaneho mo itong inupahan mong kotse. Lumayas ka sa Liangshan. Mula ngayon, bawal ka nang tumuntong dito. Usapan na. Baliw ba siya? Baka nilamon na siya ng papel niya? Nakalimutan na ba niyang inupahan niya ang kotseng ito? Baliw tong tao. Idilat mo ang mata mo at tingnan. Ito ba ay lisensya? Pagkiyata, huwag mong sabihin na dinala mo ang OR, CR, ng sasakyan mo? Tingnan mo, hindi ba ito ang sasakyan? Imposible. Pino ka ba talaga? Oo nga. Paano siya naging ganito kayaman? Kung wala siyang maipaliwanag, magdududa ako na ninakaw niya ang sasakyan. Tama nga, bata-bata pa, pero nakakasakay ng ganyang mamahaling kotse. Baka naman sa masamang paraan nakuha. Hoy, Gu, may maayos kang trabaho, di ba? Sabi ni Nianwei, nagtatrabaho ka sa Yunsheng Group. Oo ma, nasa Yunsheng Group talaga siya. Nagtatrabaho nga ako sa Yunsheng Group. Binigyan ako ng kumpanya ng maraming shares. Ang pagbili ng ganitong sasakyan ay hindi problema. Naku, sa Yunsheng Group pala siya nagtatrabaho. Kaya pala, ito ang pinakamalakas na kumpanya sa Jiangcheng natin. Yung anak mong si Zheng, na pangarap niyang pasukin. Sa buong probinsya natin, ang pinakamalakas at pinakamalaking kumpanya ay Nianwei. Anong sabi ko sa'yo dati? Sabi ko na sa'yo dati, sa ganda, edukasyon at kakayahan mo, tiyak na makakahanap ka ng isang pambihirang mapapangasawa. Tingnan mo si Gu. Naku, kahanga-hanga talaga siya. Tita, Nako, bakit hindi ko maalala? Sabi niyo po yon ah. Bakit naalala ko na sabi niyo? Karapat-dapat lang akong makahanap ng matandang lalaking mahirap at pangit. Ikaw talaga anak. Pinagsabihan ka lang ni Aling San at dinibdib mo pa. Naku, hindi ba para sa ikabubuti mo yon? Oh, Gu. Ano? Ikaw mataas na opisyal ng Yunsheng Group, di ba? Pwede ka bang tumulong na mag-isip ng paraan? Para sa anak kong lalaki na makapagtrabaho rin sa Yunsheng Group. Kilala ba kita? Bakit kita tutulungan? Hoy, ikaw. Tara na. O nga pala, huwag mong gamitin yung sira-sirang kotse mo para magparuot pa rito sa harapan ko. Tuparin mo ang pangako mo. Itong babaeng to, Aling Sun, huwag kang magalit. Uuwi na muna kami. Tingnan mo nga, ang yayabang nila. Abangan ninyo. Sila maghihiwalay din sila. kapag si Gu ay nakipaghiwalay na kay Xi Nianwei, kahit na bumalik pa siya at magmakaawa sa akin. Hindi ko na rin siya bibigyan ng pagkakataon. Ang ganda ng kotse na to. Naghihintay na si Gu. Ang mahal ng kotse na to. Naku, dumating na pala si Gu. Bakit ka nagdala ng napakaraming bagay? Unang beses, dapat lang. Tingnan mo, responsable talaga ang batang ito. Tara, umuwi na tayo. Tara. Umuwi na. Nagrenta ka ng ganyang kamahal na kotse? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na magmaneho ng disenteng kotse papunta rito? Masyado namang disente. Ang mahal naman ng kotse na ito kada araw. Wala akong pakialam. Sabihin mo bukas na nagpapaupa ng kotse, nakunin na nila ang kotse. At dahil hindi mo nagawa ng maayos ang trabaho, sagutin nating dalawa ang bayad sa upa. Ang kotse na ito, sa kaibigan ko, pinautang sa akin, libre lang.
Talaga? Oh. May ganyan ka palang mayamang kaibigan? Ipaiwan mo muna dito ng ilang araw para may pang-display tayo sa bahay. Pwede naman. Pero kahit libre ang upa, ikaw naman ang magbabayad ng gasolina. Bakit naman? Ang yaman niya na nga. Kulang pa ba sa kanya yan? Ang kuripot naman. Hindi ko inakala, si Xiaogu at si Nianwei, 2 buwan pa lang silang magkasintahan. Pero ang galing pala ng pagmamahalan nila. Ang anak nating si. Sa pagkakataong ito, nakahanap na siya ng tunay na kaligayahan. Tara na umuwi na tayo para magluto. Halika, halika. Pasok, pasok, pasok. Huwag kang mahiya. Gawin mong parang bahay mo na. Xiaogu, huwag kang tumayo diyan. Kumain ka ng prutas. Salamat po, tita. Umupo ka. Halika na. Magluluto na ako para sa inyo. Xiaogu, umupo ka. Halika, kumain ng prutas. Ma, gutom na ako. Magluto ka na nga. Alam ko na. Nianwei, hindi ba't palagi mong iniiwasan siya? Ni hindi man lang kayo nag-uusap. Kausapin mo naman siya ng maayos. Na, Nag-uusap naman. Si. sige, pupunta na ako doon. Ano? Mag-usap kayo. Kumusta ka naman kamakailan? Mabuti naman ako. Ikaw? Mabuti ka rin, di ba? Mabuti naman. Kumain ka ng saging. Hindi ako kakain. Ikaw ang kumain. Lauxi. Lauxie. Bakit parang may mali? Ano bang mali? Bakit parang ang anak nating babae at si Xiaogu ay tila? Hindi gaanong magkakilala, hindi mukhang magkasintahan. Tingnan nyo, di ba ayos naman sila kanina? Ano pa bang gusto mong gawin nila? Harap-harapan pa sa'yo. Maghalikan pa ba? Ikaw, matandang pilyo. Seryoso akong kausap mo. Noong nasa baba pa lang tayo, parang sobrang close silang dalawa. Pero nang makauwi tayo, parang sobrang hindi normal. Hindi ba iyon normal? Sa harap natin. Kapag silang dalawa ang magkasama, iba ba? Kain ka. Noong pumunta ako sa inyo, nasa harap ang mga magulang mo. Ni hindi ako makatingin sa'yo. Tama nga. Oo, sobra akong nag-isip. Yung commercial ngayong Chinese New Year ay maganda. Ganda-ganda. Mga anak, kain na. Siya. Aba, anong masarap Upo, na upo. niluto nyo? Upo, halika na. Ngayon, uminom tayo ng husto, ha? Ito, mahina akong uminom. Isang inom, lasing na. Ayos lang. Kapag lasing ka na, nandyan naman si Nianwei. Sino ang mag-aalaga sa kanya? Inupahan ko siya tapos ako pa ang mag-aalaga sa kanya? Akala mo lang. Say, hindi ba sinabi ko na? Mahina siyang uminom. Huwag mo na siyang painumin. Painumin mo na lang siya ng soft drinks. Tama na. Huwag mo nang pilitin si Xiaogu. Hindi naman siya marunong uminom. Ikaw na lang ang uminom. Siya nga pala, Xiaogu. Sabi ni Nianwei. Nag-aral ka dati sa Pransya. Tapos pag-uwi mo, direkta kang pumasok sa Yunsheng Group, di ba? Oo. 有压死你们！ Tay, anong sinasabi mo? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano sa harap ng bata. Siyempre, hindi ninyo maiintindihan yan. Pero si Xiaogu, tiyak na maiintindihan niya, di ba? 比欧压死你们！ Anong kalokohan niyang sinasabi mo? Tama na, kumain na tayo. Xiaogu, yung sinabi ko kanina, hindi mo ba naintindihan? Tito, hindi ko naintindihan. Di umalis ka na. Hindi ka namin tanggap dito. Bakit ka nagkakaganyan? Tay, anong problema kay Gufan? Anong ginagawa mo? Anong nangyari? Nagsinungaling siya. Hinding-hindi ko papayagan. Ang lalaking puro kasinungalingan. Nako, hindi kaya may napansin ng tatay ko? Paano nagsinungaling si Xiaogu? Kanina, sa harap natin, doon siya nagsinungaling. Xiaogu, tatanungin kita ulit. Talaga bang nag-aral ka sa France? Dati,
Talagang nag-aral ako sa France. At nag-aral din ako sa England, Australia, at iba pang lugar. Naku, ang galing mo namang magsinungaling. Lalo kang nagpapakapal. Wala muna akong pakialam kung nakapunta ka o hindi. Yung ibang mga bansa. Ngayon, tatanungin kita. Bakit hindi mo naiintindihan ang Pranses? Kaya kong maintindihan yan. Nagpapanggap ka ba? Anong kalokohan yung sinasabi mo? Paano mo nalaman na si Xiaogu ay hindi marunong ng French? Paano ko malalaman? Ang sinabi ko sa kanya kanina ay French. Hindi niya talaga naiintindihan. Puro ka na nga, kalokohan. Kalahati ng buhay mo, ni hindi ka nakalabas ng Jiang Province. Paano mo malalaman ng French? Ay nako, kumain ka na. Hindi nga ako nakalabas ng probinsya. Di pwede bang matuto sa cellphone ko? Xiaogu, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nitong nakaraang kalahating buwan, isang French na pangungusap lang ang natutunan ko. Pero isa lang yon at nahuli ka na. Hala, hindi ko inaasahan na may ganito palang diskarte ang tatay ko. Ngayon pa lang sila nagkita at nahuli na. Anong gagawin ko? Kung palayasin si Gufan, sa mga susunod na araw, ang lahat ng mga kamag-anak ay pipilitin na naman akong magpakasal. Tay, totoo na nag-aral si Gufan sa France, pero matagal na yon. Normal lang na makalimutan niya. Oo nga, sabi mo si Xiaogu? Matagal na siyang nakabalik? Hindi na siya madalas magsalita ng French, kaya normal lang na makalimutan niya. Tito, dati, talagang ang nag-aral ako sa France. Pero matatag naman ang natutunan ko noon. Wala akong nakalimutan. Ang tanga nito. Sobrang hirap kong ayusin para sa kanya. Anong sinasabi mo? Anong alam mo sa French? Programmer ka lang. Masyado ka nang malalim sa papel mo. Dahil sinabi mong matatag ang French mo, bakit hindi mo naintindihan ang sinabi ko kanina na napakasimpleng French? Yung sinabi ko kanina ay Pranses. Tito, pwede mo bang ulitin? 比欧压死你们！ Ang ibig sabihin nito sa Chino ay, Maligayang pagdating sa aming bahay. Tito, mali po ang pagbigkas ninyo. Ang Pranses ng maligayang pagdating sa aming bahay ay, 别问你什么。 Naku, ikaw naman. Mali ang sinabi ko. kung hindi ka maniniwala, pwede mong i-check sa phone mo. 别哦你什么？ Ay, totoo nga. Ay tingnan mo tong utak ko. Isang pangungusap lang ang natutunan ko. Nagkamali pa nga ako. Ikaw naman. Matanda ka na at padalos-dalos ka pa. Muntik ka nang magkamali ng akala kay Xiaogu. Humingi ka ng tawad. Dali. Xiaogu, pasensya na, pasensya na. Tingnan mo, matanda na at makakalimutin ang tito ninyo. Tingnan mo, muntik na kitang ma-misunderstand. Ayos lang, Tito. Sa susunod, kung mayroon pa kayong mga tanong, pwede kayong lumapit sa akin. Ay, itong utak ko. Ikaw pa ang marunong magsalita ng Pranses? Alam mo ba kung ano ang Pranses? Kailan ka pa natutong magsalita ng Pranses? Mahilig akong manood ng mga pelikulang Pranses. Kaya, sa dami ng napapanood, natututo ka rin. Nahulaan mo talaga. Kung hindi, akala ko talagang nakapunta ka nag-aral sa France. Nailigtas mo ako ngayon, dagdagan kita ng 100. Bakit mo ako tinitingnan? Kulang ang 100, 200 man lang. Huwag kang masyadong demanding. Tingnan mo, ang galing. Tara. Tara, Xiaogu, kumain ka na. Kumain ka ng marami ha? Tikman mo itong isda. Masarap talaga. Salamat, Tito. Tama na. Huwag kang mahiya, huwag kang mahiya. Tama na, Tito. Salamat. Kumain ka pa. See ya. Nianway. Gabi na, malamig pa. Bibigyan ko kayong 2 ng dagdag na kumot. Kami. Itong bata, sino pa kung hindi kayo? Nay, kaming 2. Hindi naman kailangan ng isang kumot. Hindi kami natutulog ng magkasama. Bakit hindi kayo natutulog ng magkasama? Bakit naman kailangan naming matulog ng magkasama? Tama na. Naranasan ko na yan. Masyado kayong malapit ni Xiaogu. Alam ko na lahat. Nay, saan naman kaming malapit? Hindi ba't sobra kaming reserved? Naku, huwag ka nang magpanggap. Hindi naman ako konserbatibo. Bukas naman kaming 2. Kukuha ako ng kumot para sa inyo. Hindi kami ginaw. Talagang hindi na kailangan, Nay. Naku. Talaga.
Ang babaeng lumaki ay hindi na mapipigilan. Pa, hindi ganyan ang iniisip mo. Hindi talaga kami ganyan. Oo nga, tito. Hindi ganyan ang iniisip mo. Matutulog ako. Sa guest room na lang. Guest room? Walang kama. Puro kalat lang ang nandoon. Imposibleng matulog doon. Doon na lang ako sa sofa. Naku, Xiaogu, bakit ka pa matutulog sa sofa ngayong gabi? Katabi mo si Nianwei. Tara, Nay, Sundin mo ang nanay mo, Dali. Matulog na naku. Tara na, gabi na. dali, umasok na kayo. Nay, Dali, matulog na. Nay. Binabalaan kita ha. Ako ang amo mo. Huwag kang magkaroon ng malisyosong pag-iisip. Alamin mo ang lugar mo. Tumingin ka sa camera. Ano bang ginagawa mo? Hindi talaga naniniwala ang nanay ko na ikaw ang totoong nobya ko. Pinipilit niya akong kumuha ng picture, na intimate na picture, ipadala sa kanya, para hindi niya malaman na inupahan mo ako. Kailangan ko na lang magpadala ng picture para lokohin siya. Akala ko mayroon kang masamang intensyon sa akin. Huwag kang mag-alala, wala akong interes sa'yo. Kung ganoon, talagang iminumungkahi ko sa'yo. Pagkatapos ng bagong taon, magpatingin ka sa mata. Ngayong gabi, dito na ako matutulog. Kunin mo na itong makapal. Huwag kang sipunin. Ikaw? Okay lang, sa kama ako matutulog. Oo, Siya na nga? nagbabala ako sa'yo. Huwag kang gumawa ng masama sa akin sa gabi habang natutulog ako. Noong bata pa ako, natuto ako ng taekwondo. At mabigat ang kamay ko. Malupit ako. Mag-ingat ka. Narinig mo ba ang sinabi ko? Ang bilis mong nakatulog. Sinasabi mo pang, wala akong alindog. Pangit ba ako? O, pangit ba ang katawan ko? Hindi ba maganda naman ang katawan ko? Alam ko na. Siguradong hindi siya kaya. Di matutulog na akong payapa. Tulog na. Nianwei, tigilan mo na ang paglalaro. Pagkatapos mong kumain, mag-ayos ka ng maganda. Mamayang tanghali, kakain tayo ng handaan para sa bagong taon, kasama ang tiya at tiyo mo. Tama. Bakit ba bawat taon kailangan kaming kumain kasama nila? Ayoko nga pumunta. At saka, hindi naman sila kakilala ni Gufan. Sobrang alanganin kung pupunta tayo. Ayoko nga, mamasyal na lang tayo. Dahil nga hindi pa kayo magkakilala, kaya kailangan mong makipagkita sa kanila. Ayoko nga. Hindi pwede, dapat kang pumunta. Kagabi tinawagan ko ang tiyo mo. Sabi ko, ang pinsan mong si Wang Ting ay iniuwi ang nobyo niya para sa bagong taon. Sabi nila, dapat magkita-kita tayo. Ayoko siyang makita. Mapagmataas siya. Hindi ko siya gusto. Tuwing nakikita ko siya, daldal ng daldal. Kinukumpara ako sa kung ano-ano. Nakakainis. Ngayong taon, hindi siya makakapantay sa atin. Tingnan mo si Gufan natin. Ang itsura, ang trabaho, alin ba riyan ang hindi mas mahusay kaysa sa kanya? Bukod pa riyan, kung makita ng nobyo niya si Gufan natin, malamang tatawagin pa niya siyang boss. Bakit naman niya siyang tatawaging boss? Kagabi tinawagan ko ang tiyo mo. Sabi ko, ang nobyo ni Wang Ting ay nagtatrabaho rin sa Yunsheng Group. Kakapasok lang niya. Ano? Naku, kung makita niya si Gufan, yung pagpapanggap na ipinagawa ko kay Gufan na executive siya sa Yunsheng, di ba? Malalantad agad? Ay! Itong bata, bakit kakabado? Leader ng pangkat lang ang boyfriend niya. Kumpara sa pagiging executive ni Gu, wala talagang panama. Ako, natatakot akong ma-pressure siya. Kaya hindi ko sinabi na nagtatrabaho si Gu sa Yunsheng Group. Gu, kapag nagkita na tayo mamaya, mga kamag-anak lang naman tayo. Huwag mong gamitin ang pagiging executive mo para i-pressure siya. Huwag kang mag-alala, tita.
Hindi ko gagawin. Pumayag ka pa talaga? Ang taong ito, di kaya nagising na lito? Nakalimutan niyang peke siya. Hindi, talagang hindi pwedeng pumunta. Ay, masakit ang tiyan ko. Ma, dalhin mo ako sa ospital. Tigil. Huwag kang magpanggap. Pupunta ka, gusto man o hindi. Kahit gumapang ka, pupunta ka. Kain na. Huwag kang mag-alala. Okay lang. Nandito ako. Ay, bilisan mo. Bili. Tito, tita. Kakain ba kayo dito? Oo naman, dito sa aming bayan ng Liang ang pinakamagandang hotel. Parang ito daw ay pag-aari ng Yunsheng Group. In-order ito ng kasintahan ni Tingting. Tara na. Bilis, naghihintay na sila sa loob. Ay sira. Ang amo dito, si Tsenbin. Ako mismo ang nagtalaga sa kanya. Kung sakaling makatagpo ko siya at makilala niya ako, mabubuking ako. Natakot ka na ba? Masaya ka naman kanina sa bahay. Sabi mo pa na magtitiwala ako sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, kung mahuli ka ngayon ng mga magulang ko, ikaw ang peking nobyo na inupahan ko. Hindi ko babayaran ang huling bayad. Kukunin ko rin ang deposito. Kung mahuli ako, hindi ko rin maipaliwanag sa nanay ko. Buti na lang, hindi ako kilala ng iba. Basta hindi ko masalubong si Chenbin. Wala nang problema. Huwag kang mag-alala. Bahala na ako. Ay, bilisan mo. Naghihintay na ang tito mo at tita mo. Kwarto 301. Bilisan mo. Gu, bilisan mo. Tara. Tara. Tagay. Ate. Ay, Tito, tita. Maligayang bagong taon. Pasensya na late kami. Dinala ko ang aming manugang. Naghihintay sa inyong bagong manugang ng halos kalahating oras. Ang yabang ng buong pamilya ninyo ay talagang malaki. Ito ang sinabi ko sa'yo. Yang pamilya, ng pinsan kong maarte. Tama na, tumigil ka na. Wala pang 10 minuto. Saan galing ang kalahating oras? Pasensya na ate. Naabutan kami ng aksidente sa daan. Grabe ang traffic. Oy, Shufen, Jianggo, umupo kayo, halika. Ay, halika. Yung nobyo na dala ni Yanwei, nasaan? Nasa likod. Oo nga. Nasaan ang nobyo? Nagtago siya sa likod. Baka, pangit kaya ayaw magpakita. Ay ma, anong sinasabi mo? Sa edad ni ate ngayon, buti na kung makahanap siya ng nobyo. Kahit matanda at pangit. Ano naman? Bakit mo pa iyon pinapansin? Hindi gaya ng aming Shuchen, na napakapogi. Tama, si Shuchen namin ay isang pambihirang tao. Sino ang makapantay sa kanya? Pasensya na, sa lahat. Ang nobyo ko naman, hindi lang siya pangit, hindi rin siya matanda. Tita, tita. Kumusta po kayo? Ako si Gufan. Ay nako, Gu, kay Pogi naman. Nianwei, saan ka nakahanap ng ganito ka Pogi? Anong silbi ng pogi? Makakain ba yan? Tama nga, ate. Sa lipunan ngayon, ang mahalaga ay trabaho at kakayahan. Huwag mong puro itsura ang tingnan. Pero sa totoo lang, walang kwentang palamuni. Tita, Tingting, Sigu, maganda naman ang trabaho niya. Gaano kaganda? Mas maganda pa ba kaysa sa bayaw ko? Halos pareho. Sabi ko, Day, bago ka pumunta, hindi mo inalam kung sino si Su Chen. Anong trabaho ng manugang mo? Pangahas kang ikumpara ang manugang mo sa kanya. Wait, Tito. Ako, hindi naman ganoon ka-eksaherado. Isang ordinaryong empleyado lang. Oo nga, Hongwei, si Joe, empleyado lang din siya. Anong sinasabi mo? Hongwei? Parehong empleyado, pero malayo ang agwat. Si Joe, pero dito sa Jiang, sikat na sikat, nagtatrabaho sa Yunsheng Group. At saka, pagkapasok pa lang, team leader agad ng grupo nila. 30 hanggang 40,000 ang kinikita niya kada buwan. At may 15 buwang sahod pa. Sa isang taon, halos katumbas ng aking 10 taong sahod.
Ang taas naman. Ayos lang. Isa lang siya, mababang team leader. Malamang, hindi pa niya nakikita ang CEO, Grid. Kumusta? Ngayon, sasabihin mo pa bang pareho ang sweldo ng manugang mo sa kanya? Kung ganon, kaming dalawa, malaki talaga ang agwat. Talaga kang may alam sa sarili. Malayo ka man, ayos lang. Bata ka pa. Basta magsikap ka ng mabuti. May pag-asa ka pa. Ma, anong alam mo? May mga bagay na hindi mo makakamit kahit magsikap ka. Tulad ng Yunsheng, isang nangungunang korporasyon. Maliban kung likas kang matalino. Kung hindi, kahit magsikap ka habang buhay, hindi ka pa rin makakapasok. Tama nga. Ikaw, babae ka lang, anong alam mo? Ang grupong Yunsheng, napakataas ng requirements nila. Lahat sila ay mga elite na galing sa ibang bansa. Kung mga pangkaraniwang tao lang, baka hindi man lang makakuha ng pagkakataon sa interview. Tito, hindi naman. Sa totoo lang, si Xiaogu ay ganun din. Elite rin siya, galing sa ibang bansa, di ba? Tatanungin ko nga siya. Ano ang trabaho niya? Magkano ang sweldo? Tita, nasa management ako. Ang sweldo, 10,000. 100,000 ang sweldo? 8,000 bawat buwan? Anong management? Ang baba naman ang sweldo. Baka naman, manager siya sa palengke? Hahaha. Tama na. Unang punta pa lang ni Xiaogu sa bahay natin. Ano bang ginagawa mo? Ano naman kung manedier sa palengke? Kahit na hindi siya kasing husay ni Xiaozhou natin, mas mataas pa rin siya kaysa sa maraming kaedad niya. Xiaogu, ang baba pala ng sweldo mo. Oo nga. Iba ito sa sinabi mong kita noong huli. Tita, yung sinabi kong sweldo na 100,000, hindi iyon taunang sweldo, lingguhang sweldo iyon. Hindi taunang sweldo, kundi lingguhan. 100,000 kada linggo. 100,000. Ibig mong sabihin, ang sweldo mo sa isang buwan, 400,000. Di ba? Sa isang taon ay 5 milyon. Kasama na ang bonus. Sa isang taon ay umaabot sa 7 milyon. Kalokohan. Anong trabahong pang manager? Ang taunang sweldo ay aabot sa 7 milyon? Oy, baka para lang magpakitang tao ka. At dito ka nagmamayabang? Sigurado. Nang marinig niya na napakataas ng sweldo ng aming Xiaozhou, na insecure siya. Kaya gumagawa siya ng kung ano-anong kwento. Xiaogu ang mga kabataan ay ayaw mapahiya. Naiintindihan naman ng lahat. Pero ang paggawa-gawa mo ng kwento ay talagang sobra na. Naku, sana hindi ko na lang siya pinayagang magkunwaring executive ng Yunsheng Group. Talagang labas sa kanyang kaalaman. Hindi ako nagsisinungaling. Ang mga sinasabi ko, lahat ay totoo. Sabihin mo nga, saan ka nagtatrabaho? Anong kumpanya? Na nagbibigay sa'yo ng ganyang kataas na sweldo? Oo nga, Gu. Narinig ko. Nagtatrabaho ka rin sa Jiang Province, di ba? Gusto ko lang itanong, sa buong Jiang Province, bukod sa aming Yunsheng Group, anong kumpanya? Ang makakapagbigay sa iyo ng ganyang kataas na sweldo? Tama. Nagtatrabaho ako sa Yunsheng Group. Ano? Ikaw rin sa Yunsheng? Nasasarapan ka na sa pagmamayabang. Anong pinag-aralan mo? Ikaw ay nasa Yunsheng Group. Tama nga, sa Yunsheng ako. Matagal na akong nagtatrabaho. Paano hindi kita nakita? Napakalaki ng Yunsheng Group. Napakaraming tao. Paanong nakilala mo lahat sila? Hindi niya ako kilala. Hindi dahil sa dami ng tao sa Yunsheng Group. Hindi naintindihan ng bobo na ito na iniligtas ko siya? Kundi dahil ang antas mo masyadong mababa. Anong sabi mo? Sinasabi mong mas mababa ang manugang ko sa'yo? Sa tingin ko, mas mababa ang pagyayabang mo kaysa sa kanya. Siya, kung nagtatrabaho ka rin sa Yunsheng Group, noong tumawag ka, bakit hindi namin narinig na binanggit ni Xiufen? Kuya, noon, natatakot akong malaman ni Xiaozhou na si Gu ang boss niya para hindi siya ma-pressure. Naku tita, sa tingin ko, nang malaman mong ang boyfriend ko ay nagtatrabaho sa Yunsheng Group, na-pressure ka? Kaya, magdamag kayong nagsabwatan ng buong pamilya para ang boyfriend ng pinsan ko magpanggap na high-ranking executive ng Yunsheng Group? Para mayabang kayo. Naku, nahulaan niya ng hindi sinasadya. Paano na to? Mukhang ngayon. Malalantad na talaga tayo. Ting-ting, ang tita mo at tito, kahit walang kakayahan,
pero laging naiinis sila sa mga sinungaling at mapagmataas. Anong trabaho ni Gu? Sasabihin natin kung ano talaga ang trabaho niya. Hindi para sa hiya. Ang magbaluktot ng katotohanan. Oo nga, si Gu namin ay isang executive sa Yunsheng Group. Totoong totoo. Para maipagpatuloy ang pagpapanggap na boyfriend ko, kumita ng 800 kada araw. Grabe siya. Sayang, ang pagka ay pagka. Kahit gaano pa kagaling umarte, hindi magiging totoo. Talaga, hindi nagkakalayo ang mga ugali ng magkakapamilya. Isang pamilya ng mga artista. Sa totoo lang, kung gusto mong malaman kung si Kuya Gu ay empleyado ba ng Yunsheng Group, simple lang. Kailangan ko lang siyang tanungin ng ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa Yunsheng. Tingnan natin kung kaya niyang sagutin. Maganda ang paraang to. Magtanong tayo sa kanya tungkol sa mga balita sa loob ng Yunsheng Group. Tingnan natin kung makakasagot siya. Bagong taon na. Pamilya naman tayo. Huwag naman masyadong seryosohin. Ma, ano ang alam mo? Alam mo ba na ang pagpapanggap bilang executive ng Yunsheng Group ay isang seryosong kaso? May kaso yan. Oo nga tita, ang Yunsheng Group namin, sikat naman kami. Hindi tulad ng mga maliliit na kumpanya. Lahat ng nagpapanggap na taga Yunsheng Group ay hahabulin namin. Hanggang sa huli. Narinig niyo ba? Kung ang buong pamilya ninyo ay nagsabuatan para magpanggap, mas mabuting umamin na kayo ngayon. Bago pa kayo mapahamak. Oo nga, bagong taon na. Ang makasuhan malas yan. Siguro naman hindi ganoon kalala. Bakit hindi? Sabi ni Shuchen sa akin. Ang mga nagpanggap na empleyado ng Yunsheng Group ay nakulong hindi bababa sa 20. Ganoon ba kalala? Xiaogu. Kung talagang nagpapanggap ka, dapat kang magmadali na, umamin ka na. Pamilya naman tayo. Hindi naman kailangan na magsinungaling para lang hindi ka mapahiya. Tito, hindi ako nagsisinungaling. Kasalanan mo yan. Kuya, subukan mo siya. Siguradong hindi niya masasagot yan. Tatanungin kita, sa loob ng aming Yunsheng Group, ay laging mayroon 3 lihim na kasosyo, pero sa publiko, hindi namin kailanman inihayag. Sino ba ang 3? 3 investors. Ano ngayon? Hindi mo alam, di ba? Xiaogu, hindi mo naman alam, di ba? Di ba sinasabi mong ikaw ay isang mataas na opisyal? Hindi mo man lang alam to. Ano ngayon? Ngayon, hindi mo na kayang magpanggap, di ba? Siya ay isang programmer lang mula sa isang mababang klaseng kumpanya. Pinilit ko siyang magpanggap bilang isang mataas na opisyal ng Yunsheng Group. Talagang mahirap para sa kanya. Sa pagkakaalam ko, Yunsheng Group, wala ni isang investor. Pabayaan pa ang 3. Nagmamatigas ka pa. Pag hindi mo alam, sasabihin mong wala. Talagang hindi ka aamin hanggat walang ebidensya. Xiaoju, bilisan mo. Sabihin mo sa kanya kung sino ang 3. Suchen, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo, yung 3 investor sabihin mo na, para mapahiya siya ng gusto. Sige, sabihin mo. Ang sinabi niya, tama. Ano? Wala talagang investor. Ang Yunsheng Group ay may malaking pondo. Hindi kailangan ng panlabas na investment. Kanina, ako ay sinasadya kong subukan siya. Gawa-gawa lang. Ano ngayon? Ngayon, kaya ko nang patunayan ang aking pagkatao, di ba? Anong patunay iyan? Sino ba sa buong Jiang ang hindi nakakaalam? Mayaman ang Yunsheng Group. Kung ako sa kanya, sasabihin ko rin sa lahat. Yunsheng Group, talagang hindi kailangan ng panlabas na investment. Tama si Xiao Kang. Mayaman ang Yunsheng Group. Alam ng mga taga-Jiang. Kung gusto mong patunayan ang iyong pagkakakilanlan, madali lang naman. Ksuhan, ang Tiansheng Hotel ay pag-aari ng Yunsheng Group. Lahat ng empleyado ng Yunsheng Group ay may discount kapag kumakain dito, di ba? Tama. Yunsheng Group, may panloob na employee card. Puwede sa Yunsheng Group gumastos sa lahat ng pag-aari nito. At ang mga card na may iba't ibang antas. Siyempre, iba-iba rin ang discount. Dahil sinabi mong ikaw ay mataas na opisyal ng Yunsheng Group. At napakayaman pa. Kung gayon, ang pagkain na ito, ikaw na ang manlibre. Ngayon, ilabas mo ang iyong employee card. Sa harap namin. Magbayad ka at makikita namin. Magandang ideya yan. Sa ID card na ito, may nakalagay na employee level, di ba? Itingnan natin.
Kung ikaw nga ba ang tinatawag na executive? Naku, baka hindi pa umabot doon. Kung mailalabas ba niya ang employee ID, hindi pa natin alam. Ay, tama nga. Pero presidente ang card ko. Kapag ipinakita ko, hindi ba malalantad ang pagkakakilanlan ko? Naku, wala na. Ang tagal kong itinago. Sa huli, hindi na talaga maitatago. Ano? Kuya Gu, hindi mo mailabas ang card mo? Baka naman nakalimutan mo. Sa pagkakaalam ko, lahat ng empleyado ng Yunsheng ay may dalang ID card. Tingnan ninyo. Ang manugang ko ang tunay na empleyado ng Yunsheng. Ano? Hindi mo mailabas, di ba? Ibig sabihin, beke ka lang. Kuya Gu, kahit hindi mo mailabas ang ID card, siguradong naaalala mo ang iyong employee number. Kung hindi talaga, sabihin mo ang employee number at pwede ring magbayad. Bayaw? Peke lang yan. Wala siyang employee number. Ipaalam mo agad sa legal department ng Yunsheng. Ipapaaresto nila ang pekeng executive ng Yunsheng at ikukulong. Kang, anong sinasabi mo? Joe, magkakapamilya naman tayo. Sa tingin ko, hayaan na natin to. Ate, anong alam mo? Kung may matuklasang tao na nagpapanggap na executive ng Yunsheng at hindi natin ito isusumbong, ang mapaparusahan ay ang manugang nating si Joe. Oo tita, ang bagay na ito, kailangan kong iulat sa kumpanya. Kung hindi, ako rin ang mananagot. Ano ba yan? Iyan ang tawag diyan, nagluto siya ng sarili niyang sabaw. Hindi pwede. Si Gufan ay inupahan ko para magpanggap na boyfriend ko. At ako rin ang nag-utos na magpanggap siyang executive ng Yunsheng. Hindi ko kayang hayaan siya makasuhan dahil sa pagtulong sa akin. Tama na. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Sa totoo lang. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Naku, kung sasabihin niya ang totoo? Kapag nalaman niyang ako ang inupahang peking nobyo, siguradong itataboy ako ng mga magulang niya. Wala na akong magagawa para makapagpaliwanag sa nanay ko. Bahala na. Una, ang sitwasyon sa harap ay kailangang malagpasan. Sa totoo lang, Sa totoo lang, may dala akong employee ID. Meron nga. Itim at gintong employee ID. Bakit hindi ko pa ito nakita? Saang department ka? Anong level mo? Pasensya na. Ako ay nasa Yunsheng Group Special Department. Lahat ng impormasyon ay kumpidensyal. Special department? Kumpidensyal ba talaga o hindi mo masabi? Sa tingin ko, ang iyong ID ay magaspang ang pagkakagawa. Hindi kasing pino ng ID ng bayaw ko. Baka naman peke ka? Oo nga. Sa merkado ngayon, maraming gumagawa ng peking ID. Sino ang nakakaalam kung totoong ID o peke yan? itong tanga. Nakagawa pa siya ng peking employee ID. Hindi niya alam na kapag i-verify ay malalaman agad na peke. Kahit ang employee ID ng Yunsheng Group ay nagawa mong pekein, mas mabigat ang kasalanan niyan. Ginoong Gu? Kung sinadya mong pekein ang employee ID ng Yunsheng Group, ibang usapan na talaga ito. Kung totoo o peke, ipatawag natin ang waiter para iswipe at malalaman agad. Sabi mo yan. Titingnan ko kung hanggang kailan ka magpapanggap. Waiter, Ano po ang kailangan ninyo? bill po. Miss, nakita mo na ba ang ganitong employee card? Hindi pa ako nakakita. Pekeng-pekeng yan. Totoo o peke? Malalaman lang kapag na-swipe. Sige mamaya, makikita natin kung gaano ka pakatigas. Miss, iswipe ang card. Ang kabuuang halaga ng konsumo ay 1,820 piso. Pagkatapos ng employee card discount, ang halagang babayaran ay 0 na piso. Nich piso. Babayaran ay 0 piso. Anong ibig sabihin? Libre ba? Sa pagkakaalam ko, kahit na ang buong Yunsheng Group, ang pinakamataas na administrador ay pumunta, 30% lang ang babayaran. Paano naman magiging libre? Hindi pa rin namin naranasan ang ganitong sitwasyon. Kahit na ang Yunsheng Group, ang mga leader ng board ay pumunta, 30% lang din ang babayaran. Yung card niya, paano naging libre? Ikaw, sa Yunsheng Group, ano ba talaga ang posisyon?
Hindi ba siya galing sa kumpanyang mababang uri na maliit na programmer? Paano magkakaroon ng employee card ng Yunsheng Group? At ang taas pa ng posisyon niya. Sa Yunsheng Group, kung may makakapaglibre ng konsumo sa kanilang grupo, isa lang ang tao Sino? mula sa Jiang, ang pinakamahusay na batang negosyante, presidente ng Yunsheng Group, Gu Yunze, Ginoong Gu. Ginoong Gu. Ano? Ano, Xiaoju? Sabi mo siya ay ang presidente ng Yunsheng Group? Presidente Gu. Imposible yan, bayaw. Hindi ba ikaw ang nakasabay niyang kumain sa iisang mesa? Noong pumasok siya kanina, bakit hindi mo siya nakilala? Kailan ako nakasama sa kanya kumain? Sabi ko na nga ba, pwede si Presidente Gu na libreng kumain. Hindi ko naman sinabing siya si Presidente Gu. Yung card niya saan galing? Simple lang yun. Peke lang yun. Ang bagay na ito, may mga empleyado na ring gumawa nito dati. Gumamit siya ng Trojan virus. Nagpanggap na executive para sa kalahating presyo. Pero nang malaman ng kumpanya sa kasong pagnanakaw ng ari-arian ng kumpanya, ay nakulong. Galing. Ikaw pala, gumawa ka ng pekeng employee card ng Yunsheng Group para kumita. Hindi lang ito basta pagpapanggap na executive na kakasira ng reputasyon ng kumpanya. Ito ay lantarang panloloko. Xiaogu, hindi naman totoo iyan, di ba? Ang tanga naman. Bilang isang programmer makagawa ng ganoong Trojan. Talagang madali. Pero hindi niya alam na labag ito sa batas? Tita. Di halata naman. Hindi totoo. Baka siya ang presidente Gu ng Yunsheng Group. Yan Yanbai. Tingnan mo, ito ang nobyo na pinili mo. Isang manloloko. Tita, tito at ate. Ngayon, tungkol sa bagay na ito. Hindi ko talagang gustong itago para maitago ko. Gumamit siya ng peking employee card para magnakaw ng ari-arian ng kumpanya. Malubha ang kasong ito. Kailangan kong iulat ito sa kumpanya. Tama. Ipaalam agad sa Yunsheng Group, ipakulong nila siya. Sandali. Kung gusto ninyong dakpin, ako na lang ang dakpin ninyo. Lahat ng ito. Ako ang nag-utos sa kanya na gawin iyan. Nianwei, anong sinasabi mo? Sinasabi ko, ako ang nag-utos kay Gufan na magpanggap na executive ng Yunsheng Group. Ipinagawa ko rin sa kanya ang card na ito. Pero, pangako ko, itong card, ngayon lang namin, unang beses na ginamit. Kung ang Yunsheng Group ay talagang magpumilit, ako ang sasagot sa lahat ng responsibilidad. Walang kinalaman si Gufan. Sa loob ng maraming taon, laging ako ang nagproprotekta sa iba. Ngayon, mayroon palang taong na tumayo para sa akin. Xianyanwei. Xianyanwei. Bobo ka ba? Kung ang employee card na ito ay talagang peke, makakulong ka talaga. Para sa akin, itong pansamantalang upahang nobyo. Sulit ba? Nianwei. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Lahat ng ito ay panloloko sa amin. Itong si Gufan ay hindi talaga executive ng Yunsheng Group. Tatay nanay, pasensya na ako para sa tinatawag na karangalan niloko ko kayo at hinayaan ko rin si Gufan na magtiis kasama ko. Ikaw talaga. Tingnan mo. Tama nga si Tingting. Nagsabuatan kayong lahat. Dinadaya ninyo kami ngayong bagong taon. Xin Yanwei. Mula bata ka pa, gusto mo na makipagsabayan kay Tingting. Pero sa lahat, talo ka si Tingting namin. Ngayon, may bago kang nobyo para ipagkumpara sa fiancé ni Tingting. Karapat-dapat ka ba? Xiufen. Ano ba ngayong bagong taon? Ano bang ginawa ninyong lahat? Para sa tinatawag na karangalan, may saysay ba ang kasinungalingang ito? Sabi ko na, ako ang nagsinungaling sa aking mga magulang at kay Gufan, wala silang kinalaman. Lahat ng responsibilidad na ito ay ako lang ang sasagot. Ikaw ang sasagot. Kaya mo bang panagutan? Aking mabuting ate, hindi ito panahon para magpakabayani. Kapag nakulong ka, sa buong buhay mo, wala ka na. Tita pamilya naman tayo. Bagong taon na. Kalimutan na lang. Ate, huwag kang madaling magsalita. Ang shoot siya namin. Kung dahil sa hindi niya sinabi ang alam niya ng Yunsheng Group si Bakin o panagutin, ikaw ba ang mananagot? Tia, noong ginawa iyon ni na Xin Yanwei at ng kasintahan niya, noong ginawa nila iyon, dapat ay naisip nila ang kahihinatnan. Binigyan nating lahat siya ng pagkakataon. Sila mismo, ang ayaw talagang umamin. Oo nga, ang swindler na ito ay karapat-dapat lang. Sabi ko na, hindi ko kailanman ginamit ang card na ito. Hindi swindler si Gufan.
Ginawa niya iyon para tulungan ako. Hemp! Kung swindler ba siya, hindi lang sa sinasabi mo nakakapagpa siya. Suchen, mas mabuting i-report mo na agad sa Yunsheng Group. Tia, pasensya na. Teka muna, Ano? Inamin na ni Xin Yanwei, matigas ka pa rin ba? Nianvai? Hindi ko nasabi sa'yo noon. Akin ang employee card na may libreng bayad. Kasalanan ko. Pero hindi mo rin kailangan magsinungaling ng ganito. Ako, isang mataas na opisyal ng kumpanya, ginawang maliit na programmer? Nagpapanggap ka pa. Ikaw na isang executive, paano magkakaroon ng libreng employee card na para lang kay Amugu? Sabi ko na nga. Kasama ako sa espesyal na departamento ng Yunsheng Group, kaya may espesyal akong pribilehiyo. Kung sasabihin mong espesyal, Maniniwala ba kami? Ang bayaw kong empleyado mismo. Paanong hindi niya alam na may espesyal kang pakinabang? kung hindi kayo naniniwala, tatawag ako ng isang tao para patunayan ang pagkakakilanlan ko. Sino? Sinong makakapagpatunay? Ang may-ari ng hotel na ito, si Chen Bin. Kilala mo si Ginoong Chen? Ang Tiansheng Hotel ay nasa ilalim ng Yunsheng Group. Si Chen Bin ang namamahala sa hotel na ito. Kung mapapatunayan niya ang aking pagkakakilanlan, wala nang problema, di ba? Ginoong Chen. Sa grupo, mas mataas ang antas niya kaysa sa akin. Ang salita niya, syempre, walang problema. Siya. Tawagin mo ang boss ninyo. Sige po, sandali lang. Baliw ka ba? Huwag kang mag-alala, ayos lang. Magtiwala ka sa akin. Dahil naglakas loob si Gu na tawagin si Ginoong Chen para patunayan kung gayon mapapatunayan nito ang kanyang pagkakakilanlan. Siguradong walang problema. Hindi naman iyan tiyak. Dahil kaya mong ipatawag si Ginoong Chen para patunayan ang iyong pagkakakilanlan. Ibig sabihin, matagal na kayong magkakilala. Pero sasabihin ko sa'yo, sa ganitong usapin ng tama at mali, kahit si Ginoong Chen ay hindi rin maglalakas loob na takpan ka. Tama nga, ang dapat unahin. Alam ni Ginoong Chen. Pagdating ni Ginoong Chen, basta mapatunayan na ang batang ito ay hindi kabilang sa Yunsheng Group, kung gayon, ibibigay natin siya kay Ginoong Chen para siya ipagpasyahan. Kapag naiulat na ni Ginoong Chen sa punong tanggapan, baka, ang bayaw ko ay bibigyan pa ng medalya. Dahil sa kanyang pag-uulat. Anong parangal na pinag-uusapan mo para sa Yunsheng Group, para kay Ginoong Gu? Ang paghuli sa ganitong manloloko na gumagamit ng pangalan ng ating kumpanya ay tungkulin ko. Naku, Ginoong Gu, talaga nga po kayo? Sir Gu, kayo nga po pala? Anong sabi niya, Sir Gu? Itong si Chen Bin, pabigla-bigla pa rin. Agad niyang inilantad ang pagkakakilanlan ko. Sir Gu, manigong bagong taon po. Hindi ko talaga inakala na dadalaw po kayo sa maliit nating bayan ng Liang. Ate, kuya, hindi ba sinabi ninyo na kilala ninyo si Sir Gu? Hindi ba sinabi ninyo na hindi siya si Sir Gu? Ay, Sir Gu, bakit hindi kayo nagpaalam ng maaga para ako mismo ang mag-host sa inyo? Sir Chen, sinabi ko na sa inyo ng maraming beses. Ako ay mula sa Yunsheng Group, isang maliit na supervisor sa Special Department. Ang paulit-ulit ninyong pagtawag sa akin na Sir Gu, akala ng iba na ako ang presidente ng Yunsheng Group, Gu Yunze. Hindi po kayo. Kasalanan ko po. Sanay na kasi ako na tawagin kayo ng ganoon. Talagang napagkakamalan kayo. Sa aming Sir Gu. Kaya tatawagin ko kayong Supervisor Gu. Says, naku, Diyos ko. Akala ko talaga siya ang presidente ng Yunsheng na si Sir Gu. Sir Chen, ang tawag ninyo ay halos nakapatay sa amin. Pero, sa sinabi ni Sir Chen itong si Gu, ay miyembro nga pala ng Yunsheng Group. Sir Chen, totoo ang sinabi niya. Siya nga ay taga Yunsheng Group na supervisor ng Special Department. Oo, tama. Talaga ba? Hindi naman tutulong si Mr. Chen sa batang yon para lokohin tayo, di ba? Mr. Chen, dapat mong panagutan ang iyong mga sinabi. Kung peke ang pagkakakilanlan niya, nagsinungaling ka para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Sino ba ang peke sa buong Yunsheng Group, Mr. Gu? Supervisor Gu. Hindi maaaring peke. Sige, ire-report ko sa kumpanya para i-verify. Sana panagutan mo ang iyong mga sinabi. Tanga. Supervisor Gu, pribado bang handaan ito ngayon? Gusto mo bang dalhin ko ang pinakamagandang alak mula sa tindahan? Hindi na kailangan. Tinawag kita rito para i-verify mo lang kung totoo ang card na ito. Walang problema.
Talagang walang problema. Lahat ng pagkain at inumin ay libre lahat. Sige, lumabas ka muna. Opo, sige. Kung may kailangan ka sabihin mo lang, Ay, ang galing. Si Gu talaga ay isang executive ng Yunsheng Group. Hindi naman sigurado. Halatang kilala ni Mr. Chen siya. Sino ang nakakaalam kung pinoprotektahan niya? Kapag nai-report ni Shu Chen sa Yunsheng Group, saka na lang. Oo nga, kung malaman may problema rin si Mr. Chen, pareho silang mapapahamak. Tama na. Wala pa namang ebidensya na nagpapatunay na peke ang pagkakakilanlan ni Gu. Bagong taon na nga. Huwag nang mag-away, kulang pa ba? Kain na tayo. Halika, umupo na. Waiter, ihain na ang pagkain. Umupo ka. Umupo ka. Paano mo nagawa iyon? Sobrang tinutulungan ka ni Mr. Chen. May kaibigan ako na nagtatrabaho sa Yunsheng Group. Mataas ang posisyon, kaya hiniram ko sa kanya ang card na iyon. At pinatawag ko siya kay Chen Bin para tumulong. Sa kritikal na oras, pinaaga ko siyang pumunta. Pinapunta ko si Chen Bin para patunayan ang pagkakakilanlan ko. Teka, bakit ang dami mong mga kaibigang ang gagaling? Ikaw, maliit ka pang programmer. Hindi naman ako ganun kagaling. Kumusta? Ayos na. Naku, talaga po. Naku, ano bang espesyal doon? Manugang natin iyan. Hindi naman siya ibang tao. Sige. Sa ilang araw pupunta ako para bumati ng bagong taon sa iyo. Oy. Ma, yung order ng pabrika natin na 10 milyon, ayos na. Ayos na kanina. Ang tagapamahala mismo ang tumawag sa akin. Yung dati na napakahirap na kliyente. Pagkatapos tawagan ni Xiao Zhou ang kliyente na iyon, ay pumayag na agad pumirma. Sa pagkakataong ito, makakakuha ako ng komisyon na hindi bababa sa 500,000. Ang laki naman. Isang tawag lang ni Xiao Zhou ay nakagawa ng 500,000. Bayaw ang bigat ng pangalan mo. Sa totoo lang, yung client, hindi para igalang ako, kundi para igalang ang Yunsheng Group. Ako kasi, inilipat ko lang sa kanya ang ilang order ng Yunsheng Group. Pumirma naman siya agad. Pakinggan nyo. Talaga namang Yunsheng Group, isang tawag lang ay kumikita ng ganoon kalaki. Si Xiao Zhou namin sa Yunsheng Group ay may konting kapangyarihan, ganyang maliliit na bagay, kaya niyang mag-isa magpasya. Siyempre, Nakita nyo ba? Ito ang Yunsheng Group, ang galing ng mga empleyado. Isang tawag lang ng bayaw ko ay nakapag-close ng 10 milyong order. Kaya mo ba? Kung hindi ako nagkakamali, ginagamit mo ang resources ng Yunsheng Group para sa pansarili mong pakinabang? Ganun ba? Bilang empleyado ng Yunsheng Group, ginagamit ang yaman ng grupo para sa sariling interes. Ito ay pang-aabuso sa posisyon. Kung malaman ito, matatanggal ka at mananagot ka sa batas. Anong pananagot sa batas? Sinong tinatakot mo? Oo nga, yung sarili mong pagkakakilanlan, hindi pa nga mapatunayan. Ikaw pa ang nagpapabaliktad. Sinadya mo akong paghihigantihan dahil lang sa kanina na kinuwestiyon ko ang iyong pagkatao. Inaakusahan mo na ako ng pang-aabuso. Ginamit mo ba ang yaman ng grupo para sa pansariling pakinabang? Tatawag ako sa Departamento ng Inspeksyon. Malalaman natin. Anong ibig sabihin? Binabantaan mo ako? Nagkakamali ka. Hindi ito banta. Ito ay isang lehitimong pagsumbong. Xiao Gu, tama na. Magkakapamilya naman tayo. Bagong taon pa naman. Oo, Xiao Gu, mga kamag-anak naman tayo. Kalimutan na natin ito ngayon. Baliw ka na ba? Iniisip mo bang ikaw ay isang eksibitibo ng Yunsheng Group? Ngayon, alang-alang sa lahat, patatawarin na kita. Wag na wag. Hindi ko kailangan ng iyong awa. Ano sabi mo? Sabi ko, hindi ko kailangan ng iyong awa. Kung may kakayahan ka, ngayon ay tumawag ka sa Departamento ng Inspeksyon. Tingnan natin kung paano mo ako matatanggal. ksuhan. Halika, tumawag ka. Kung may tapang ka, tawagan mo na ngayon. Tingnan natin ngayon, paano mo ba ako matatanggal? Sigurado ka? Sigurado. Siguradong sigurado. Sino ang duwag? Sino ang talunan? Sabi mo yan, huwag kang magsisisi. Magsisi? Sa harap ng napakaraming kamag-anak ngayon, nire-respeto kita. Akala mo kung sino ka. Huwag mong sabihin kung ikaw nga ba, empleyado ng Yunsheng Group, hindi pa sigurado. Kahit na ikaw nga, hindi ako natatakot. Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi ka ba natatakot sa mga taga-inspeksyon? Huwag na nating banggitin ang mga taga-inspeksyon. Kahit isumbong mo pa sa vice-presidente, hindi rin ako matatakot. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob?
sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang Vice Presidente ng Yunsheng Group, si Li Chengfeng, si Sir Li, ay asawa ng tita ko. Kaya pala nang pumasok ang ate ko sa Yunsheng, naging team leader agad. Ayusin mo ang relasyon mo sa bayaw mo. Baka nga, makikinabang ka rin sa koneksyon, makapasok sa Yunsheng. Xiaozhou, totoo ba? May ganyang koneksyon. Bakit hindi mo sinabi nun? Suchen, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa totoo lang, ayoko nang masyadong pasikat. Pero may mga taong di marunong lumugar. Akala nila malakas sila. Narinig mo ba? Ang nasa likod ng manugang ko ay ang Vice Presidente ng Yunsheng Group. Kahit na ikaw ay isang executive ng Yunsheng Group, sa harap ng manugang ko, wala kang kwenta. Oo nga, ang bayaw ko, basta sabihin lang niya, kay Vice Presidente Li, ay direktang maaari kang tanggalin sa trabaho. Xiaogu, hindi niya iyon ibig sabihin. Hindi talaga. Oo, hindi iyon ang ibig sabihin. Ano ba? Tapos na nga eh. Bakit pa kailangan gumawa ng gulo? Huwag kang mag-alala, okay lang? Bilang presidente ng Yunsheng Group, hindi ko titiisin ang mga ganyang peste na mabuhay sa kumpanya ko. Ang ibig mong sabihin, pati si Li Chengfeng ay ibinenta mo rin? Siya ang nagpapahintulot sa'yo na abusuhin ang kapangyarihan gamit ang resources ng Yunsheng Group para sa sarili mong interes, di ba? Sino ka ba para tawagin si Li Chengfeng? Tinawag ka lang ni Chen Bin na Guzong. Akala mo ikaw na si Guzong? May mga patakaran ang kumpanya. Si Li Chengfeng, kahit na vice-presidente siya, kung hahayaan kanyang abusuhin ang kapangyarihan para sa pansariling interes, kung gayon, dapat din siyang managot sa kaukulang legal na pananagutan. Baliw ka ba? Tama ba ang narinig ko? Sasampahan mo ba ng kaso si Li Zong? Tanga ba ang kinuha ninyo? Ang kapal ng mukha para magpanggap dito. Isang hamak na supervisor. Ang kapal ng mukha na lumaban sa kanyang boss. Xiaogu, tigilan na natin yan. Huwag na nating paabutin sa gulo. Hindi rin maganda para sa'yo. Oo nga, tama na nga. Kung talagang dadalhin natin ang bagay na ito sa presidente ng Yunsheng na si Guzong, hindi maganda para sa sinuman. Oo nga, Xiaogu. Hayaan na lang natin. Tama na. Ngayon sasabihin ninyo na, tama na? Huli na. Sabi ko na nga kanina, kung sinong umatras, siyang duwag. Ikaw na Gu, kung totoong lalaki ka, tumawag ka kaagad ngayon sa Department of Supervision at isumbong mo ako at si Li Zong. Oo nga, kung may tapang ka, tawagan mo ngayon. Tingnan natin kung ikaw ang masisibak o ang manugang ko ang masisibak. Pamilya tayo. Bakit pa natin ginawa ito? Wala kang pakialam. Tumahimik ka. Tingnan natin. Sino ba talaga ang masisibak sa atin? Kumusta, Ginoong Gu? May isusumbong ako, si Li Chengfeng, ang vice-presidente ng Yunsheng Group, at si Zhou Shuchen, ang team leader. Ginagamit nila ang mga resources ng grupo para sa pansariling interes, para sa kanilang sariling pakinabang. Imbestigahan mo agad. Sibakin mo sila agad, at panagutin sila sa kaukulang legal na pananagutan. Opo. Sanga, ni hindi mo alam ang estruktura ng sarili mong kumpanya. Ni hindi mo alam ang estruktura ng sarili mong kumpanya. Tapang mong idemanda ang sarili mong boss. May sasabihin pa akong magandang balita sa'yo. Ang Department of Internal Audit ay nasa ilalim ni Manager Lee. Ang Department of Internal Audit ay nasa ilalim ni Manager Lee. Alam ko naman yun. Kung alam mo, bakit ka pa tumawag sa kanila? Hindi lang walang silbi ang tawag mo. Hindi lang walang silbi ang tawag mo. Kahit gusto mong idemanda si Manager Lee at imbestigahan siya, abutin pa ng 1 linggo. Kahit gusto mong idemanda si Manager Lee at imbestigahan siya, abutin pa ng 1 linggo. Kahit gusto mong idemanda si Manager Lee at imbestigahan siya, abutin pa ng 1 linggo. Sa panahong yon, may magsusumbong na agad kay Manager Lee. Sa panahong yon, may magsusumbong na agad kay Manager Lee. Kapag nalaman ni Manager Lee kung sino ka, tatanggalin ka niya agad. Kapag nalaman ni Manager Lee kung sino ka, tatanggalin ka niya agad. Sino bang nagsabing tumawag ako sa internal audit? Sino bang nagsabing tumawag ako sa internal audit? Kanino ka tumawag? Tumawag ako sa assistant ni Director Gu para siya ang dumirekta nito. Tumawag ako sa assistant ni Director Gu para siya ang dumirekta nito. Assistant ni Director Gu? Grabe ka namang magyabang. Ang assistant ni Director Gu ay kay Director Gu lang. Hindi mo siya basta-basta makokontak. Ang assistant ni Director Gu ay kay Director Gu lang.
Hindi mo siya basta-basta makokontak. Mas mabilis kasi pag ganun. Kung di ka naniniwala, hintayin mo lang. Lalabas ang resulta sa loob ng 10 minuto. Kung di ka naniniwala, hintayin mo lang. Lalabas ang resulta sa loob ng 10 minuto. Hintayin mo lang. Lalabas ang resulta sa loob ng 10 minuto. Sige, tingnan natin. Sige, tingnan natin. Kung kaninong phone ang unang tutunog, siya ang unang matatanggal. Kung kaninong phone ang unang tutunog, siya ang unang matatanggal. Oy, sagutin mo. Sagutin mo. Ang lumaban sa akin at kay Manager Lee ay naghahanap ng kamatayan. Ang lumaban sa akin at kay Manager Lee ay naghahanap ng kamatayan. Kumusta? Director Gu, naipasuri ko na lahat. Kumpirmado na may mga paglabag sina Li Chengfeng at Zhou Shuchen. Kumpirmado na may mga paglabag sina Li Chengfeng at Zhou Shuchen. At pinatingnan ko sa HR na tanggalin sila. At pinaubay ako sa legal department na kasuhan sila. At pinaubay ako sa legal department na kasuhan sila. Siya, alam ko na. Mukhang masyado ka pang maagang nagdiwang. Tiyak na si Mr. Lee hindi pa nalilinawan ang pagkakakilanlan ng nagulat. Tumawag pa siya sa akin para tanungin. Si Gufan, di ba? Hindi ko pinapansin kung anong estado mo. Tapos ka na. Sana mamaya, pagkatapos mong kausapin sa telepono, masasabi mo pa rin yan. Kumusta? Ano? Nasante ako? Sigurado ka? Sobrang sigurado. Ito ay mula sa assistant ni Chairman Gu, ang personal na ipinadala na abiso. Ano? Ang assistant ni Amo Gu mismo ang nagulat. Itong tao, sino ba talaga siya? Susunod. Itutuloy namin ang legal na aksyon laban sa iyong legal na pananagutan. Sandali tungkol dito na pangyayaring ito. Alam ba ni Mr. Lee? Gusto kong makipagkita kay Mr. Lee. Si Mr. Lee, tulad mo, ay na-terminate rin. Ano? Na-terminate rin si Mr. Lee? Mas malala ang problema niya kaysa sa iyo. Itutuloy din namin ang legal na aksyon laban sa kanya. Mr. Lee, makukulong ba siya? Makakulong din ba ako? Kailangan itong itanong sa legal department. Hindi ko alam. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Ksuhan, ikaw at si Mr. Lee, pareho na terminate na kayo. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Hindi ko ba sinabi sa'yo noon pa? Sa Yunsheng Group ako isa akong executive doon. Ikaw mismo, ang ayaw maniwala. Isang executive lang. Isang tawag. Kayang patalsikin ang isang vice-presidente. Naalis ka sa pwesto, hindi dahil sa tawag ko, kundi nagkamali ka. Lumabag ka sa mga alituntunin. Kung sino mang ordinaryong empleyado ang magsumbong. Pareho rin ang resulta. Ksuhan, yung sinabi mo kanina, hindi lang pala matatanggal, kundi makukulong pa. Totoo ba? Buntis na si Tingting. Kung makukulong ka, paano na silang mag-ina? Naku, sis, ang nagpasimula ng gulo, siya rin ang dapat mag-ayos. Kung hindi lang ninyo masyadong inaway ang nobyo ni Nianwei, hindi rin mauuwi sa ganito. Yunse, pasensya na. Yung ginawa namin kanina ay hindi dapat ganoon sa'yo. Pakiusap mamagitan ka para kay Suchen. Oo nga ate. Sabihin mo sa asawa mo na patawarin na kami sa pagkakataong ito. Hemp, ngayon, alam niyo na bang tawagin siyang kuya? Kanina, hindi ba tinatawag ninyo siyang manloloko? Noong gusto ninyo siyang ipakulong, wala kayong awa. Mali ako. Ate. Kuya. Alam kong nagkamali ako. Pasensya na. Talagang alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Kahit paano ninyo ako bugbugin o pagalitan, ayos lang. Kasalanan ng bibig kong ito. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Ay. Ate talagang alam namin. Mali kami. Wala kaming kwenta. Mula ngayon, hindi na kita kakalabanin. Kung hindi mo man ako konsiderahin mo naman yung bata sa tiyan ko. Patawarin mo na si Suchen. Kapag ipinanganak ang bata, hindi pwedeng mawalan ng tatay. Xiufan. Django Huwag mo nang pinapansin. Ang hipag mo at si Tingting. Pakiusap kay Gu para sa akin. Oo, kapatid na babae at bayaw. Pasensya na sa inyong dalawa, hay nako.
Kasalanan nitong masamang bibig ko. Huwag na ninyong pansinin. Pasensya na, pasensya na. Xiaofen, pamilya naman tayong lahat. Bagong taon pa naman. Pakiusap mo kay Gu na maging maluwag na. Sila pa rin ang kapatid na babae at bayaw ni Nianwei. Baka naman, patawarin na sila ngayon. Tama nga, kamag-anak pa rin tayo sa mga susunod na panahon. Lagi naman tayong nagkikita. Nianwei, dali. Makiusap ka rin kay Gu. Dali. Kung talagang may ganitong kakayahan siya, edi sana, hindi niya kailangang magpanggap na nobyo ko. Para lang kumita ng 800 kada araw. Malamang madaling magsumbong pero mahirap nang bawiin. Kaya ba talaga? Talaga ba? Dahil kayo na nga ang nagsalita, tito at tita, syempre kaya, pero ang magagawa ko lang sa Yunsheng Group ay wag na siyang kasuhan. Pero hindi ko siya maibabalik sa trabaho. Sige, sige. Basta hindi siya makukulong, okay na. Oo. Basta hindi makukulong, kahit ano. Salamat ate. Salamat kuya. Talaga bang kaya mo? Maniwala ka sa akin. Oy, pwede bang alang-alang sa akin? Sibakin na lang si Zhou Shuchen. Wag na siyang kasuhan. Naiintindihan ko, gagawin ko na agad. Siya. Salamat, bayaw. Salamat, bayaw. Oy, hindi ka nakakasuhan. Talaga? Wala na akong kaso? Oo, sige. Sa ika-8, magre-resign na ako. Wala na akong kaso. Papag-resign in lang ako. Salamat, bayaw. Maraming salamat ah. Hindi ko talaga alam na sa kumpanya ay may ganyan kalaking kapangyarihan. Hindi ko nakilala ang halaga mo. Sa totoo lang, hindi dahil sa galing ko. Ikaw mismo ang may kasalanan, Karedi. Hindi naman gaanong seryoso. Gu, Nianwei. Kahit na ano pa, itong bagay, maraming salamat sa inyo. Tingnan nyo nga kayong dalawa kung kaya pa ba ninyong pigilan ang masasamang bibig ninyo. Kuya, pamilya naman tayo. Oo nga, Huwag na tayong magpakalayo-layo. Xiufen. Kung ganyan ka magsalita, lalo akong nahihiya. Sa tingin ko, hindi na kailangan na umupo pa rito. Kayo na ang kumain nito. Aalis na ako. Kuya. Tara na. Uy, kuya. Ay, kuya. Ziliyang. Anong ginagawa mo? Hindi ka pa ba aalis? Nakakahiya ka. Ay, Ziliyang. Kuya. Ate, Xiufen, mauna na kami. Tara na. Hayaan mo na silang umalis. Natanggal na siya sa Yunsheng Group. Wala na siyang hiya para umupo dito. Uy, Gu. Tara, kain na tayo. Bayaw, tagay. Tawagin mo na lang akong manloloko. Mas maganda pakinggan yan. Ate, tingnan mo nga. Nagtatampo ka na naman. Kanina'y di kita nakilala. Iinumin ko ito bilang parusa. Ito na lang ang pambawi ko kay kuya. Nianwei. Ikaw at si Gu, huwag na kayong makipag-away sa kapatid mo. Huwag na ninyo siyang patulan. Pag uwi ko, pagsasabihan ko siya. Tita, sana nga, disiplinahin mo ng mabuti. Kuya, kasalanan ko, bulag ako. Hindi ko nakita kung sino ka talaga. Hindi ko inaasahan na sa Yunsheng Group ka pala. Malaki pala ang timbang ng salita mo. Baka naman pwede mo akong ipakilala. Para makapasok din ako sa Yunsheng Group. Para may pangkain lang. Eto, Ang Yunsheng Group na ito, hindi ba't may recruitment naman sila kada taon? Bakit hindi ka na lang mag-apply? Nako, itong bata ka. Xiao Kang, bakit ka nagmamadali? Ang bayaw mo, pamilya naman natin siya. Kung makakatulong siya sa'yo, bakit hindi niya tutulungan? Xiao Gu. Ito, iinumin ko ito para sa'yo. Kung may nagawang mali kanina, pasensya na. okay lang. Misunderstanding lang. Mahina ako sa alak. Sasamahan kita ng konti. Tara, inuman na. Sip-sip lang. Tara na. Ang anak ko, gustong-gusto ang hita ng manok. Tara, kumain ka pa. Salamat. Tara, kumain pa. Tara na. Isa pang tagay. Xiao Gu bakit hindi ka uminom? Tara, inom ka.
Sige na, sige. Naku, itong bata. Wala namang pakialam sa paligid. Okay ka lang? Tara, Xiaogu. Tara. Tara, inom tayo. Iho, si Xiaogu ay hindi talaga marunong uminom. Si Xiaogu talaga ay hindi marunong uminom. Usapang lalaki, bawal sumingit ang babae. Masaya tayo ngayong bagong taon. Tara na. Xiaogu, tara na. Ituloy natin ang inom. Hindi na, hindi na. Sabi niya, hindi na siya iinom. Kapag nalasing, may mangyayaring masama. Anong masama ang mangyayari? Sige na, tumigil ka. Masyado mo siyang pinoprotektahan. Hindi maganda yan. Na. Xiaogu, ang alak mo. Bakit konti lang ang nainom mo? Tara na, tito. Ako na ang magpapainom sa'yo. Ay, hindi pwede. Hindi ko na kaya. Naku, mga lalaki talaga. Huwag mong sabihing hindi mo kaya. Tara, inuman na. Naku, ito. Ano ba? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Hindi na siya pwedeng uminom. Sino ang mananagot kung malasing siya? Ano bang pwedeng mangyari sa kanya? Tara na. Hoy, saan kayo pupunta? Hoy, Nianwei. Naku, itong bata. Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Issue ka mo? Issue ka mo? Naku, sabi ko sa'yo, huwag kang makipag-inuman sa kanila. Hindi ka naman marunong uminom, pero nagpakatigas ka pa. Kumikita ako ng 800 sa'yo kada araw. 800. Paano ko bang hindi gawin ang lahat? Ang mga taong tulad mong dedikado. Talagang kakaunti. Ang trabahong ginagawa ko, mahal ko. Ang pagpuri sa'yo ay puri lang. Hindi kita tataasan ng sahod. Talaga nga, ang mga kapitalista ay walang puso. Kung ako ay tulad ng presidente ng Yunsheng Group na napakalaking kapitalista, tataasan ko ang sahod mo ng 8 beses kada araw. Pero kanina, salamat sa'yo. Bakit ka nagpapasalamat? Salamat sa'yo noong si Zhou Shuchen na pinaratangan akong scammer at nais akong ipakulong nang walang pag-aalinlangan, naniwala ka sa akin at matatag mo akong ipinagtanggol. Salamat sa'yo noong si Liu Kang ay nagpilit sa akin na uminom nang walang pag-aalinlangan. Hinarang mo ang lahat para sa akin. Salamat sa'yo. Ay, bakit ka biglang napakamalambing? Ako ang amo mo. Kaya poprotektahan kita. Pero, ang pasasalamat ay ibang bagay. Hindi kita bibigyan ng discount. Dapat buo ang bayan. Akala mo ba wala akong pambayad? Pero gusto ko talagang malaman. Bakit mo napagawa ang assistant ni Mr. Gu na tulungan ka ng husto? Sino ka ba talaga? Kaibigan ko siya. Magkaklase kami noong kolehiyo. Napakalapit namin. Talaga? Oh. Kung ganoon, naiintindihan ko na. Kaya pala sobrang tumutulong siya sa'yo. Pero yung kaklase mo, ang taas na ng narating. Bakit ikaw, isa ka pa ring simpleng programmer? Kung hindi ko alam na si Mr. Gu ay matanda at pangit, akala ko talaga na ikaw si Mr. Gu. Ha? Sino ang nagsabi sa'yo na matanda at pangit si Mr. Gu? Yan ang sinasabi ng lahat. Hindi mo alam? Sasabihin ko sa'yo, yung Mr. Gu ay matanda at pangit. At saka, masama ang ugali niya at manyak. Sabi ng mga empleyadong sinibak niya, na siya ay may magulong personal na buhay. At nang aabuso siya ng mga babaeng empleyado, kung hindi sila papayag, sisibakin niya sila. Kita mo? Ikaw at ako noon ay may parehong ekspresyon ng marinig. Hindi ba? Sobrang pasabog? Posible kaya na si Mr. Gu ay hindi matanda at hindi rin pangit. At saka, hindi rin siya nang-aabuso ng mga babaeng empleyado. Ang mga paratang na iyon ay pawang mga empleyadong lumabag at sinibak na sadyang sinira ang kanyang pangalan. At nagpakalat ng chismis kung saan-saan. Imposible. Pareho tayong mga hamak na manggagawa. Bawal kang ipagtanggol ang mga kapitalista. Narinig ko lang yon sa kaklase ko. Hindi talaga siya ganong tao. Narinig ko lang din yon sa iba. Basta, ganun talaga siyang tao. Siya nga pala. Bakit hindi ka magtrabaho sa Yunsheng Group? Kitang-kita ko ang galing mo. Nasa maliit kang kumpanya. Sayang naman ang galing mo. Akala mo ba ang Yunsheng Group pwedeng pasukin agad-agad? Ang resume ko at ang mga disenyo ko, nasubmit ko na. Sila hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong mag-interview. Na-reject ako? Bago noon, ang taong nag-screen ng mga resume masyadong bulag. Bakit hindi ka mag-submit ulit ng resume? Noong nasa bahay mo ako,
Nakita ko ang mga disenyo mo. Sobrang ganda. Sa tingin ko, may talento ka. Kaya mong maging designer sa Yunsheng. Anong alam mo? Isang maliit na programmer. Umaakyat ang tao sa mataas. Bakit hindi mo bigyan ang sarili mo ng mas magandang plataporma? Saka na lang. Oy. Sabi ko nang huwag kang tumawag. Tinawagan mo pa ako. May nobyo na ako ngayon. Tigilan mo na ako. Paalam. Yung ex-boyfriend mo? Hindi. Isang walang kwentang ex. Kung hindi ka komportableng magsalita, aalis muna ako. Huwag. Matagal na kaming hiwalay. Mga 2 o 3 taon na. Hindi mo kailangang umalis. Kahit naghiwalay kayo, pwede pa ring magbalikan. Imposible. Hindi ako makakasama sa isang sugarol. Sugarol pala. Mabuti naman. Huwag na lang kayong magsama. Sabi ng mga magulang ko, nasa bahay na tayo. Bumalik na tayo agad. Sige. Weiwei, maligayang bagong taon. Hindi ko ba sinabi sa'yo sa telepono ng malinaw? Na wag mo na akong guluhin. Bakit ka pumunta sa bahay namin? Hindi ba bagong taon na? Pumunta ako para bumati kina tito at tita. Matagal na kaming hiwalay. Anong bati-bati? Kahit hiwalay, pwede naman tayong maging magkaibigan. Kahit isang araw tayong mag-asawa, may utang na loob pa rin. Lalo na tayo ay natulog sa iisang kama. Umalis ka. Lumayas ka. Kautong, wala kang hiya. Sino bang nagputos sa'yo na pumunta rito? Oy, anong ginagawa mo rito? Tito at tita, nandito ako para bumati sa inyo ng bagong taon. Maligayang bagong taon. Hindi namin kailangan. Umalis ka na ngayon din. Ay, tito! Hindi naman tama na palayasin ang bisita. Pumunta ako para bumati. Bakit nyo naman ako itinataboy? Umalis ka nga. Teka! Ay, bakit naman ako aalis? Hindi ako aalis. Kautong, lumabas ka. Bahay namin ito. Hiwalay na tayo. Hindi na tayo magkakabalikan. Layas ka na. Oo nga, hindi ka welcome sa bahay namin. At huwag ka nang bumalik dito para guluhin ang Nianwei namin. Tito at tita, masyado naman kayong walang konsiderasyon. Muntik na akong maging manugang ninyo. Buti na lang si Nianwei ay nakipaghiwalay sa'yo sa tamang panahon. Kung hindi, yung mga katulad mo ay hindi karapat-dapat pumasok sa pamilya naming Xie. Oo nga. Hindi ako karapat-dapat. Yung pogi na yun ang karapat-dapat. Oo nga eh. Nakaenganya na kami. Bukas kami magrehistro ng kasal. Wala ka ng pagkakataon. Sumuko ka na. Tama? Fiancé ko na si Nianwei ngayon. Mula ngayon, pakiusap, huwag mo na siyang guluhin. Aba, ang tindi mo talagang magtiis. Hindi ka naman nandidiri sa second hand. Anong sinasabi mo? Linisin mo ang bibig mo. Kung sa susunod ay muli kang mang-insulto kay Nianwei, pagsisisihan mo. Lalabanan mo ako? Paano? Sige, saktan mo ako. Halika. Dito mo ako suntukin. Halika na. Kahit pag-aano ka katapang, hindi mo pa rin magagawa. Sabi mo dati, hindi ka naman ganyan? Mula nang nahumaling ka sa sugal, naging ganyan ka na lang. Kautong, huwag kang magpakatigas dito. Nakita mo na ang fiancé ko. Sinasabi ko sa'yo, kalimutan mo na ang pag-asang iyan. Hindi na tayo magbabalikan. Kung gayon, bigyan mo ako ng bayad pinsala. Noong magkasama tayo, anong hindi ko binili para sa'yo? Ang damit at pantalon mo? Alin doon ang hindi ko binili? Huwag mong sabihin yang walang kwentang yan. Kung hindi ka magbabayad ngayon, tiyak na hindi uubra yan. Araw-araw akong nandito. Ngayong bagong taon, hindi ako pupunta kahit saan. Dito lang ako sa'yo. Isa kang walang hiya. Sige, dyan ka lang. Dyan ka lang araw-araw. Wala kang makukuhang kahit piso. Imposibleng ibigay ko yan sa'yo. Xian Yanwei, huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Kung ayaw mo sa maganda, mararanasan mo ang pangit. Wala ring magagawa ang pananakot mo. Wala talaga akong pera. Galing mo Nakakatawa ka. Huwag mong kalimutan, noong tayo pa, marami sa phone ko mga video nating dalawa. Sabi mo ipapakita mo to sa kasalukuyang nobyo mo, mga kaibigan at katrabaho mo. Sobrang nakakatuwa yon. Ikaw na walang hiya. Lalaban ako sa'yo. Ikaw matanda. Pinalo mo ang papa ko. Umalis ka rin. Ano naman kung sinapak ko ang tatay mo? Basta't masaya ako, hindi lang ang tatay mo, pati ikaw, sasaktan ko. Playboy, pinalo mo ako?
Kuya! Kuya! Mali ako! Mali ako! Kuya! Kuya! Aray! Mali ako! Mali ako! Mali ako! Kuya! Ngayon din, kay Nian Wei at sa mga magulang niya, humingi ka ng tawad. Kung hindi, hindi kita pakakawalan ngayon. Tito, tita, pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Mali ako. Pasensya na. Pasensya na. Kung sa susunod na guluhin mo pa siya, tuwing makikita kita, papaluin kita. Layas. Alis na ako. Alis na. Alis na ako. Si Nian Wei, ikaw. At ang playboy na iyon hintayin ninyo? Hinamon mo ako? Alam mo ba kung sino ang amo ko? Si Tiger, si Kuya Tiger. Sasabihin ko kay Kuya Tiger, ang buong pamilya ninyo ay magsisisi. Xie Nian Wei, hintayin mo. Ipapakalat ko agad ang video mo sa social media. Gusto mo pang mabugbog? Nian Wei. Nian Wei. Anong gagawin natin kung kumalat ang video na ito? Paano na si Nian Wei? Itong gago. Itong gago talaga. Ang pamilya naming Xie. Ano ang kasalanan ng ginawa namin? Paano tayo napadpad sa ganitong walang hiyang hayop? Kailangan kong turuan ng leksyon ng gago na to. Tito at tita, huwag kayong mag-alala. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Tauhan siya ni Kuya Hu. Siya ang pinuno ng mga siga dito sa Liang. Hindi natin siya kayang awayin. Kahit na mamatay pa ako, sabay kaming mamamatay. Tito, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Hindi kaya si Gu. Dahil sa mga sinabi ni Cao Tong kanina, ay nandidiri kay Nian Wei, kaya gumawa ng dahilan para umalis? Paano na ito? Tadhana. Lahat ay tadhana. Si. Anong gagawin natin? Chen Bin, alamin mo. Sa Liang, may tinatawag bang Xia Shanhu, na kilala bilang Kuya Hu? Oo, kilala ko. Isang siga na may-ari ng mahigit 10 video kebar. Araw-araw nakasunod sa akin. Sumisip-sip sa akin. Araw-araw. Gusto niyang makipag-ugnayan sa Yunsheng Group, Sir Gu. Bakit mo siya tinatanong? Sa loob ng 10 minuto, gusto ko siyang makita sa harap ng Xingfu Village. Gusto ko siyang makita. Anong ginagawa niyo? Buwisit kang bata, hinahampas mo pa ako ha? Patay ka ngayon. Tinawagan ko na si Tiger. Mamaya may dadalhin siyang mga tao. Ipapakita ko sa'yo kung paano ka mamamatay. Wala nang hihintayin. Ipapakita ko sa'yo ngayon kung paano ka mamamatay. Gi. Tiger, dumating ka na sa wakas. Kung hindi ka pa dumating, muntik na akong mapatay niya. Tiger, dumating ka na rin. Kung hindi ka pa dumating, muntik na akong mapatay niya. Buwisit kang bata. Subukan mo nga akong saktan ulit. Halika, nandito na si Tiger. Subukan mo nga gumalaw. Meron pa palang iba na may ganyang kakaibang kahilingan. Sige, ibibigay ko sa'yo ang gusto mo. Cao Tong, bakit ka nandito? Tiger, maayos naman ang lakad ko. Lumapit siya at sinalakay ako. Kinalaw mo ang aming mga tao. Mukhang gusto mo nang mamatay. Mga tropa, pulpihin ninyo siya. Teka. Pre, saan ka ba kabilang? Narinig mo na ba? Ang Liangxian Tiger? Mr. Gu. Kayo pala si Mr. Gu. Si Mr. Gu ng Yunsheng Group, isang napakalaking tao, ay nakarating sa maliit nating bayan. Ikaw ba si Tiger? Xiaohu, tawagin mo na lang akong Xiaohu. Tiger. Sino ba siya? Bulag ka! Pati na si Mr. Gu ng Yunsheng Group. Hinamak mo. Ilang buhay ka ba? Ha? Mr. Gu? Si Mr. Gu ng Yunsheng Group? Mr. Gu. Hinaan mo ang boses mo. Dito, wala pang nakakaalam ng totoong pagkatao ko. Tawagin mo na lang akong Gu Fan. Oh.
Mr. Gu, Mr. Gu, Mr. Gu, Mr. Gu, mali ako, nabulag ako, hindi kita nakilala, mali ako, humihingi ako ng tawad sa iyo. Pasensya na, pasensya na. Ang dapat mong hingan ng tawad ay hindi ako, kundi si Nianbai. Pasensya na ate, humihingi ako ng tawad sa iyo ate. Pasensya na ate. Uy, Nianbai. Mabuti ka na ba? Nasa baba ako ng bahay mo ngayon. Bumaba ka sandali. Sige, hihintayin kita. Yung mga video na palihim mong kinunan si Nianwei at yung mga litrato rin. Nandito lahat. Wala ka ng backup? Wala talaga, nandito na lahat. Pagkatapos mong humingi ng tawad kay Nianwei, gusto kong mawala ka sadyang magpakailanman. Kung sakaling mangahas ka pang humarap sa kanya, maghahanap ako ng tao para mawala ka. Mawawala agad. Mawawala na talaga. Gufan, Ate, pasensya na. Patawad, mali ako. Pasensya na. Mali ako. Ate, ako si Xiaohu. Narinig ko, itong si Cao Tong ay madalas mangistorbo sa'yo. Kaya, sinadya kong magdala ng mga tao rito. Dinisiplina ko siya. Alam na niya ang mali. Taos puso siyang humihingi ng tawad sa inyo. Kayo ang bahala. Kung gusto ninyong humingi siya ng tawad, o disiplinahin pa siya, o kaya gawin ang lahat. Anong pinagsasabi mo? Nianwei? Alam ni Tiger na gumagawa ng masama si Cao Tong, kaya binigyan niya ito ng leksyon. Mula ngayon, hindi na siya mangahas na guluhin ka. Oo nga pala. Yung phone na ginamit niya para kunan ka ng palihim, sinira ko na. Ang mga video sa loob ay wala na rin. Siya, ayos na. Fan, hindi ko na kayong dalawa aabalahin. Dadalahin ko na siya. Huwag kang mag-alala. Sa Jiandong, gagawin ko siyang mawala ng tuluyan. Nakasakit siya kay Boss Gu. Sa buong mundo, gagawin kitang mawala ng tuluyan. Dalhin. paano mo nagawa yon? O kaya, nakipag-ugnayan ka ba sa kaibigan mong nasa Yunsheng Group? Oo nga, nang marinig nilang Yunsheng Group, natakot silang lahat. Kahit bigyan mo pa sila ng 10 lakas ng loob, hindi pa rin siya mangahas na guluhin ka. At saka ang mga tito at tita mo. Salamat, Gufan. Hindi mo naman ako minamaliit, di ba? Hinahamak kita. Anong ibig sabihin? Dati kaming nagsama ni Cao Tong. Hindi ba't sinabi niyang segunda mano na ako? Nianwei, anong panahon na ba to? Ang isip mo, bakit napakaluma pa rin? Kung ganyan ang sasabihin mo, ako, segunda manuhing. Nianwei, ibig sabihin lang nito na naging kayo na minahal mo siya ng totoo, hindi ka niya marunong pahalagahan. Siya ang dapat mapahiya at hindi ikaw. Naghihintay pa sa'yo sina tito at tita sa bahay. Umuwi na tayo. Si. Tara, isa pang kuha. Ano, maganda naman, di ba? Hindi maganda to. Isa pa. Panalo naman ako. Kumain ka ng prutas? Salamat, tita. Iyan nga, sa kanya ito. Gawa ni Guyan. Dito ka dapat.
Ito? Dito ka dadaan. Halika, halika, kain ka. Iyan nga. Bakit hindi ka pa natutulog? Magkwento ka sa akin. Hindi ako makatulog. Kung di ka makatulog, makinig ka ng kwento. Bilis! Sige, hahanap ako ng kwento. Ikukwento ko sa'yo. Sige, ito ang ikukwento ko. May maliit na tindahan sa tabi ng ulap. Sige, magkwento ka na. Naubos ni Liu Shisan ang isang mangkok ng buto. Sinabi niya sa kanyang lola, parang may taong nag-iisip sa atin. Namumulaklak ang mga kampanilya sa buong bayan. Nakatulog na. Tara, kain tayo ng dumplings. Kumain ka ng marami. Masarap ito. Tikman mo. Ay, Gu, ngayon, ika-6 pa lang. Bakit aalis ka na agad? Tita, papasok na ako sa Makalawa. Kailangan kong umuwi at maghanda. Kapag umalis ka, mami-miss kita. Tingnan mo, mula ngayon, si Gu na ang manugang natin. Marami pa tayong pagkakataon na magkita. Ihahatid kita. Sige, tara na. Tara, sabay nating ihatid siya. Ay, hindi na, Nay. Ako na lang ang maghahatid. Sakto, may sasabihin kami para makapag-usap tayo. Magpaalam lang naman ang magkasintahan. Bakit ka nakikisawsaw? Xiaogu, dapat talaga pumunta ka next year. Oh, Xiaogu. Pag uwi mo, sanayin mong uminom. Next year, tayong dalawa, mag-inom tayong muli ng husto. Sige, walang problema, tito at tita. Sige, paalam. Mag-ingat ka sa daan. Siya. Mag-ingat ka, ingat sa biyahe, dahan-dahan lang. Salamat sa mga nakaraang araw. Napasaya mo ang mga magulang ko. Walang anuman. Binabayaran mo naman ako ng 800 kada araw. Sa totoo lang, aalis ako ng 1 araw ng maaga. Hindi mo na kailangang bayaran ako ng 7 araw. Hindi mo ba inalis ang problemang si Kautong? Hindi mo ba natulungan akong maalis si Kautong? Hindi ko inakalang mabilis ang panahon. Mabilis pala lumipas, sa isang kisap mata. Tapos na agad ang bagong taon. Oo nga. Ngayong taon, naranasan ko. Ang pinaka-espesyal na bagong taon. Pagbalik natin sa Jinhai, babalik na tayo. Sa kanya-kanya nating buhay. Sa tingin mo, magkikita pa kaya tayo? Siguro. Inihatid ng kaibigan mo ang sasakyan mo. Paano ka babalik? Nag-book na ako ng sasakyan. Darating na siya. Ikaw at sina tito at tita, hindi ba bibisita pa kayo sa mga kamag-anak? Hanggang dito na lang. Bye. Kita-kits. Magkikita pa kaya tayo? Maingat ka palagi ha. Sige, alam ko. Tay, Mag-ingat ka sa daan ha. bumalik na kayo. Gabi na. Tumawag ka pagdating mo. Alagaan mo ang sarili mo ha. Mag-video call ka kay nanay ha. Umuwi na kayo. Paalam. Alagaan mo ang sarili mo ha. Paalam. Mag-ingat sa daan. Sir Gu, may mga dokumento. Kailangan niyo pong pirmahan. Sa susunod na buwan, magbubukas na ang proyekto sa Dinghai. Tapos, yung proyektong hindi pa natin nakikita. Tingnan niyo po kung pwede. Maganda. Napakaganda ng disenyo na ito. Kapag nakita ito ni Gufan, siguradong magugustuhan niya rin. Hindi ko alam kung kumusta na si Gufan.
Hindi ko rin alam kung kumusta na si Xian Yanwei. Sir Gu. Miss Xian Yanwei, nahanap na namin ang resume na ipinasa niya dati. Base sa kanyang kakayahan sa disenyo, talagang kwalipikado siya sa aming mga requirements. Ipatawag siya bukas para sa interview. Opo, Yung taong nag-reject ng resume niya dati, tanggalin mo siya. natanggal na. Kumusta? Magandang araw, Miss Shi. Ako po mula sa HR ng Yunsheng Group. Taos puso po namin kayong inaanyayahan na pumunta sa aming kumpanya para sa design interview bukas. Teka, parang hindi ako nagpasa ng resume sa inyo kamakailan. Ah, ganon. Kamakailan, sinusuri namin ang mga dating resume. Napansin namin na kayo ay isang pambihirang talento, sayang naman kung hindi namin kayo makukuha. Kaya naman, umaasa kami na bibigyan ninyo kami ng panibagong pagkakataon. Noong nasa bahay mo ako, nakita ko ang mga gawa mo. Napakahusay. Sa tingin ko, napakahusay mo. Kakayanin mo ang maging designer sa Yunsheng. Ano bang alam mo? Munting pugamak ha. Dapat umangat ang tao. Bakit hindi mo bigyan ang sarili mo ng mas magandang platform? Ah, sige. Salamat. Tiyak na pupunta ako. Talaga namang napakalaki ng Yunsheng Group. Gufan, Matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka na? mabuti naman. Ang pogi ng suot mo ah. Kung hindi nila alam, akala nila ikaw ang presidente ng Gu Corporation. Ikaw rin ay may interview dito? Aw. Oo nga. Pagkatapos ng interview, sabay tayong kumain. Siya. Mauna na ako. Sige, magkita tayo mamaya. Napakaganda. May isa na namang dumating, malakas na katunggali. Ang mga nag-apply ngayon, bakit puro magaganda ang mga dumadating? Mas maganda pa kay Wuyaw. Kumusta po kayo? Wow! Ang ganda ng pagkakakombina ng mga kulay mo. Sobrang ganda. Ang galing mo mag-design. Sobrang husay. Isa lang ang slot ngayon. Malamang, ikaw na talaga ang mapipili. Salamat sa inyong papuri. Akin talaga ang puwestong ito. Ay, pasensya na, pasensya na. Naispagang pa ako. Talagang sinadya mo. Oo nga. Ang tiyempo naman ng sprain mo. Nag-sprain ka pa mismo sa tabi niya. Sa tingin ko, naiinggit ka lang sa obra niya. Mas maganda kaysa sayo. Sinadya mong manira. Oo, sinadya ko. Ano, kayong mga walang kwenta, karapat-dapat ba kayong makipag-agawan sa akin sa design position? Hindi ba't maganda ka? Hindi ba't mas magaling ka sa design kaysa sa akin? Sa ganyan mong itsura, paano ka pa makakapasa sa interview? Ikaw. Grabe ka. Hay nako. Para lang sa isang posisyon, nagawa mong gumamit ng kahit anong paraan. Kahiya-hiya ka. Umuwi ka na lang at magpalit ng damit. Mag-print ka ulit ng portfolio. Saka ka na bumalik para mag-interview. Sa ganyan, siguradong hindi ka makakapasa sa interview. Oo nga. Pero, kung uuwi ka at babalik baka, mamimiss mo na ang oras ng interview. Ang Yunsheng Group, sa usapin ng oras, ay napakahigpit. Malamang, kailangan mo nang maghintay sa susunod na subok. Hey. Anong nangyari sa'yo? Kanina, yung masamang babae sa loob ang nagbuhos sa akin ng kape. Ngayon, malamang, hindi na ako makakapag-interview. Sige, punta ka na. Wala nang oras. Magpapalit ako ng damit. Miss Gu. Miss Gu, kumusta? Ako ang presidente ng Yunsheng Group, ang assistant ni Mr. Gu. Ah, kilala kita. Ikaw ang kaklase ni Gufan, di ba? Oo, ako nga. Ganito kasi. Gusto kang interviewin ni Mr. Gu ng personal. Personal na interview? Pero hindi pwede. Ang damit ko at ang mga gawa ko. Nadumihan ko lahat. Walang problema, hindi mahalaga yan. Si Mr. Gu, tungkol sa iyong mga gawa, ay may alam. Pumunta po kayo sa opisina at maghintay muna. Darating si Mr. Gu mamaya. Sige po.
personal siyang ini-interview ni Mr. Go. Sobrang swerte naman. Nakakaingit naman. Mr. Gu, Gusto rin ni Mr. Gu na personal niyang interviewin ako, di ba? hindi. Inalisan ka na ng karapatang ma-interview. Bakit naman? Dahil nasaktan mo ang taong hindi mo dapat saktan, mangyaring umalis ka agad sa Yunsheng Group. Hindi ka tanggap dito. Ano? Sinasabi mo bang siya? Gufan, bakit nakaupo ka sa pwesto ng presidente? Tumayo ka agad. Ikaw rin pala ay personal na ini-interview ng presidente. Kumusta, Xian Yanbai? Kilalanin nating muli ang isa't isa. Ako ang presidente ng Yunsheng Group, Gu Yunse. Iyon ang sinasabi mong matanda at pangit na Mr. Gu. Kumusta? Mr. President,